Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1701 hanggang 1710. Nagreminisce ang magkapatid at pumunta sa Little Demon Realm. Namula si Zon Chingren at sinabing, nagpakasal kami ni Xiar pagkatapos ng digmaang Yunmen. Siya. Oo, pagkatapos maranasan ang ilang buhay at kamatayan, napagtanto ko na ang tunay na kahulugan ng paglilinang ay talagang napakasimple kung minsan. Ito rin ang magandang paraan para mamuhay ang buong atensyon ng isang babae sa iyo. Bagamat wala akong asawang kasing dami mo, masaya rin ako. Si Yang Yiyu ay tinukso tungkol sa pagkakaroon ng maraming asawa, at ang kanyang lumang mukha ay namula, ngunit ang kanyang mukha ay nagdilim, at sinabi niya sa isang malalim na boses, hindi mo ba ako tinuring na kapatid? Napakalaking bagay ng kasal, bakit hindi mo alam ang tungkol dito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kinaikit ni Zon Chingren ang kanyang mga mata at sinabing, ito ay isang nagkakaisang desisyon sa pagitan namin ni Xiar. Pinakamabuting panatilihing simple ito. Ang susi ay kaya nating suportahan ang isa't isa at hindi Ang susi ay kaya nating suportahan ang isa't isa at hindi natin iiwan o isuko ang isa't isa sa buhay at kamatayan. Ang kasal ay formalidad lamang. At ikaw ay busy, aasikasuhin sana kita at mag-iinuman sa kasal, pero hindi kita nakita pagkatapos kong pumunta doon. Sinasamahan mo daw ang magkapatid noong mga oras na iyon, kaya naisipan kong yayain ka na uminom in the future. Nandito ka ngayon, kaya mas mabuti pang bumawi. Tara, pasok na tayo. Ano pa ba ang silbi ng nakatayo sa bakuran, haha? Inakbayan ni Zon Chingren ang mga balikat ni Yang Yiyu at naglakad patungo sa bulwagan, habang naglalakad, Shire, Shaolei, munting monghe, tingnan mo kung sino ang nandito. Si Yang Yiyu ay niyakap ni Zon Chingren at pumasok sa bulwagan. Nakikinig sa kanyang kausap, napangiti siya ng mapait sa kanyang puso at sinumpa ang sarili ng palihim. Ni hindi niya alam ang tungkol sa isang malaking bagay tulad ng kasal ng kanyang kapatid. Bukod dito, siya ay nasa Yunmen Fairyland ng napakatagal, ngunit hindi niya pinuntahan si Zon Chingren ng ganoon katagal. Ganoon din sa iba. Kung hindi siya pumunta dito ng walang patutunguhan ngayon, malamang na hindi niya malalaman kung saan nakatira si Zon Chingren sa Yunmen. Habang iniisip niya iyon ay mas lalo siyang nakaramdam ng hiya. Guro. Kuya Yang. Si Yuan Shaolei, Little Monk Laofan, at Hu Xiar ang lumabas para batiin siya. Huwag kang masyadong magalang, kumpas ni Yang Yiyu. Maraming tao ang pumasok sa hall at umupo. Sinabi ni Hu Xianer, Kuya Yang, mauna na kayo, magluluto ako. Okay, salamat sa iyong pagsusumikap. Bagamat ang kaugalian ng pagkain ay hindi na kailangan para sa kanila ngayon, ang pagkain ay isang ugali pa rin, o isang nostalgia. Gusto rin ni Yang Yiyu ang kapaligiran ng pamilya na magkasamang nakaupo para sa hapunan. Shaolei, Liao Fan Zon, hindi mo man lang sinabi sa akin ang tungkol sa kasal ni Crazy Zon, magaling ka talaga. Nagreklamo si Yang Yiyu habang naghihintay ang kanyang mga mata. Si Yuan Shaolei ay isang disipulong hudang, at kahit kalahating disipulo ni Yang Yiyu. Lubos niyang nirerespeto si Yang Yiyu. Nang marinig niyang magsalita si Yang Yiyu, agad siyang tumayo at namula at nauutal, Guro, ako. Kuya Yang, kalimutan mo na. Kung matagal na tayong hindi bumisita, hindi tayo aabisuhan ni Kuya Zon. Hindi niya tayo hinayaang sabihin ito. Ang munting monghe na sina Liao Fan at Yang Yiyu ay magkapatid sa buhay at kamatayan noon. Nang walang pagpigil sa kanya ni Yuan Shaolei, nagsalita siya ng walang ingat at tinulungan si Yuan Shaolei na makalabas. Tama, bakit mo sinisisi si Shaolei? Shaolei, maupo ka. Nagsalita din si Zon Chingren. Mapait na ngumiti si Yang Yiyan at sinabing, kalimutan mo na, kapabayaan ko naman to, umupo ka. Pagkasabi lang ni Yang ay muling umupo si Yuan Shaolei. Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang umalangaw sa labas ng pinto. Baliw ka Zon, lihim kang nagpakasal at hindi sinabi sa amin. Ngayong araw ay mahihirapan ka. Hoy! Anong nangyari ngayon? Nagkataon lang. Haha, umupo ka na at sasalubungin kita. Tumayo ang mga Zonching at lumabas. Ngumiti si Yang Yiyan. Sinuri niya ang kanyang espiritual na kahulugan at nakita na si Liu Ziki ang nangunguna, kasunod sina Li Dai, Chen Qibian, Qiu Yun, Lao Fang at iba pa. Lahat sila ay kakilala sa Earth, at kilala nilang lahat si Hu Xiar mula sa Zonqing. Sa palagay ko ay dumating sila pagkatapos marinig ang balita na ikinasal ang mga Zonqing at Hu Xiar. Pagkatapos ay natigilan muli si Yang Yiyan, ngunit nalaman na si Zhao Nan ang nangunguna, at ilan sa kanyang mga babae ang dumating. Siyempre, ang mga dumating ay ang mga babae sa Earth at mga taong nakakakilala kay Hu Xiar mula sa Zonqing. Zhao Nan, Dugu Huaqing, Yuan Jinfeng,
Lin Huan, Ning Ke, Ouyang Yuqing, Bu Qingmei, Wu Mokyo, at ang dalawang magkapatid na sina Lu Zuozi at Lo Yusho. Lahat sila ay pamilyar na mga tao mula sa Earth noon. Siyempre, mayroon ding 3 alagad, at ilang bata ang dumating. Kung bakit hindi dumating ang iba, marahil ay dahil hindi sila pamilyar sa mga taga-Zonqing. Malinaw na ito ang panahon para gunitain ng mga tao sa Earth ang nakaraan, kaya hindi nakikilahok ang iba. Sa oras na ito, tumayo din si Mr. Yang at naglakad palabas. Bakit nandito din kayo? Tanong ni Yang Yiyo. Inilibot ni Zhao Nan ang kanyang mga mata at bamulong, hindi mo man lang alam kung paano maabyutin ang iyong mga nakatatandang kapatid. Hindi ito magandang bagay sa katagalan. Kaya nang malaman ko ito, inabisuhan ko ang lahat na magsama-sama. Ito ang mundo ng paglilinang, na napakalayo sa ating bayan. Talagang hindi makatwira na hindi natin alam, mga kaibigan, ang tungkol sa kasal ni Zonti Qingren at Zonti. Buti na lang magsama-sama ang lahat. Hehe, nag-iisip ka pa. Gagantimpalaan kita mamaya. Hey! Halika, 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 lahat, pakipasok na dali. Tinawag ni Zon Qingren ang lahat. Marami pang tao, at ikanaway ni Yang Yiyu ang kanyang kamay para kunin ang mga bagong webbles na dinala mula sa Earth mula sa Tiankun Pot, at inilagay lang ito sa courtyard, nagtipon ng 4 na mesa. Gumawa rin siya ng 3 barbecue grills at lahat ng uri ng kalan, at lahat ay nagsimula sa lugar. 3 apprentice at ilang bata ang kumilos bilang mga master ng barbecue. Umupo si Yang Yiyu sa isang mesa kasama sina Zon Qingren, Liu Ziki, Li Dai at iba pang mga lalaki. Muli niyang ikanaway ang kanyang kamay at lumabas ang 20 kahon ng white wine na dala mula sa Earth. Grabe ka naman Yanzi. Sabi mo wala ka pa ring stock. Bakit hindi mo ilabas lahat ng private goods na ito? O ihanda mo ako ng 10 kahon. Tumawa at napag-alitan si Liu Ziki nang makakita ng napakaraming alak. Gusto ko rin, haha. At gusto ko ng isa. Si Li Dai at ang iba ay agad na nagsimulang gumawa ng ingay. Ngumiti si Yang Yiyu at sinabing, hindi mo ako tinanong kung mayroon ako. Huwag mag-alala, lahat ay magkakaroon ng isa mamaya, ngunit ngayon lahat ay maaaring uminom hanggat gusto nila, at walang sinuman ang pinapayagang gumamit ng magic power. Okay. Nakangiting sumang-ayon ang lahat. Matapos maging cultivator, bihira na ang malasing. Tulad ng para sa paghingi ng alak mula sa Earth, ito ay isang paraan lamang ng nawawalang tahanan. Marahil hindi ito ang pinakamahusay na alak, ngunit ito ang pinakamahusay na pag-iisip. Binuksan ang mga bote ng white wine, at inihain ang mga pinggan. Ang barbecue, karamihan ay pagkain mula sa Earth, ang nagpabuntong hininga sa lahat. Isang malakas na pakiramdam ng pag-iisip ang kumalat sa eksena. Itinaas ni Yang Yiyan ang isang baso ng alak at sinabing, Zon Fengzi, una sa lahat, hilingin ko sa iyo at kay Xiao ang pinakamahusay. At the same time, sana maging mas mapagparaya kayo, at maging kayong lahat. Masyado akong nag-isip sa daan at hindi ako tumigil. Kung binaygo ko kayo o napabayan, patawarin mo sana ako. Ang gusto kong laging sabihin na magkapatid at pamilya. Sinabi ko kay Lao Chi na ang aming layunin ay ang mga bituin at ang dagat. Ngayon ay nagawa na namin. Nasabi ko na rin sa inyo lahat na sabay tayong lalago at uunlad. Napakasaya na kasama ka sa daan. I toast kita. Pagkasabi nito, uminom siya ng isang malaking baso ng alak sa isang lagok. Yanzi, alam naming lahat na lagi kang nakatayo sa harapan namin para kanlungan kami sa hangin at ulan sa paglipas ng mga taon. Sa pagitan ng magkakapatid, kamag-anak at kaibigan, alam ng lahat na kailangan lang namin magpasalamat at magkasala sa iyo. Salamat sa pagiging malaking puno para kanlungan kami sa hangin at ulan. Ikinahihiya namin na hindi ka namin natulungan sa loob ng maraming taon. Kinausap ni Liu Ziki si Zon Qingren. Inumin. Masayang-masaya ang lahat noong araw na iyon. Lasing si Yang. Maraming tao ang lasing, at walang gumamit ng magic power. Maraming bagay ang sinabi ni Yang, sa kanyang mga kapatid, sa ilang babae, at maging kay Lu Zuozi at sa kanyang kapatid na babae. Sa huli, wala siyang alam. Ngunit pagkatapos ng araw na iyon, isang tsismis ang kumalat sa mga disipulo ng Yunmen, isang tsismis tungkol sa banal na Panginoon na si Yang Yiyan na umiiyak matapos malasing. Sinabi nito, sa araw na iyon, isinumpa ng banal na Panginoon ang langit at inalis ang kanyang babae, at nanumpa sa lupa na isang araw ay tatantong siya sa netherworld at makakahanap ng isang ginang na nagngangalang Liu Lingling. Ang kinabukasan, dinala ni Yang Yiyan sina Meijia at Daor, sinundan ng Godly Phoenix Granny at Little Phoenix at umalis sa Yunmen at pumunta sa Little Demon Realm. Bago umalis, pinuntahan ni Yang Yiyan si Zhao Nan, dahil nang mabalitaan niyang lasing si Zhao Nan sa bahay ng lasing, nalasing din siya at sinabing na-miss niya ang kanyang Wang Zai.
Para naman kay Wang Zai, sinundan niya si Zhao Nan at ang iba pa sa cultivation world, ngunit siya ay malubhang nasugatan at nahiwalay ng pinuprotektahan ng master, at hindi na niya ito nakita muli, buhay man o patay. Anyway, na-miss ni Zhao Nan si Wang Zai, ngunit sinabi ni Yang Yian na buhay pa si Wang Zai at hahanapin niya siya para kay Zhao Nan. Ang dahilan kung bakit ko nasabi iyon ay dahil sinabi ng matanda na si Wang Zai, isang ordinaryong nilalang, ay nagbago ng kanyang kapalaran matapos magmana ng isang patak ng dugo ng Fengyan Divine Dog. Hindi maikli ang kapalaran ni Wang Zai, kaya dapat ay buhay pa si Wang Zai. Dati, umalis si Yang Yiu, pinuntahan niya si Zhao Nan at sinabi sa kanya na pagkatapos niyang lumabas sa pagkakataong ito, hahanapin niya si Wang Zai para sa kanya pagbalik niya. Walang gaanong kababaihan sa Yunmen na nag-aalaga ng mga espiritual na alagang hayop, lalo na ang mga karaniwan at parang mga halimaw. Sina Zhao Nan at Lin Huan lang ang naroon. Dinala ni Yang Yiu ang halimaw ng pusa mula sa tahanan ni Lin Huan pabalik sa Lin Huan. Ngayon ay kasama nito si Lin Huan araw-araw, na nagpapasaya kay Lin Huan. Likas na mamimiss ni Zhao Nan ang kanyang Wang Zai kapag nakita niya ito. Kabanata 1702, Pagkilala sa kanyang kamahalan. Kanyang kamahalan panahon na upang gunitain ang nakaraan. Pagkatapos manirahan, handa nang umalis si Yang Yian, ngunit bago umalis, pumunta si Lola Shenfeng kay Yang Yian at humiling. Ang kahilingang ito ay para sa maliit na phoenix. Sinabi ni Lola Shenfeng sa bulwagan na may kaunting pag-asa at kaba, Master Yang, narinig ko na ang iyong Yunmen ay may Divine Bird Phoenix, ngunit iniisip ko kung nakikita ko ito. Nakita ni Yang Yian ang ekspresyon ni Lola Shenfeng, pinaikit ang kanyang mga mata at dahan-daang sinabi, natatakot ako na ito ang totoong dahilan kung bakit lumapit sa akin ang nakatatanda. Bagamat kalmado ang mukha ni Lola Shenfeng, may kaunting discomfort sa kanyang mga mata. Sa katunayan, nasa isip niya ang sinabi ni Yang Yian. Alam na ang pinagmula ng kanilang pamilya ay kombinasyon ng Divine Bird Phoenix at ng sangkatauhan. Sa tahasang pagsasabi, ang Divine Bird Phoenix ay ang ninuno at ang Diyos ng kanilang pamilya. Sa kasamaang palad, ang banal na Phoenix ay nawala noong sinaunang panahon. Maraming mahiwagang kasanayan ng kanilang pamilya ang naputol dahil sa pagkawala ng Phoenix, at maraming lihim na mahiwagang kasanayan ang hindi mabubuksan kung wala ang tunay na dugo ng Phoenix. Nang malaman niya ang tungkol sa Yunmen Wonderland o ang tunay na Divine Bird ni Yang Yiu na Phoenix, natural na hindi siya makaupo at pumunta sa Yunmen. Ngunit hindi yun lahat. Pumunta siya sa Yunmen dahil itinulak siya ng isang senior master para suportahan sina Yunmen at Yang Yiu, ngunit dumating din siya para sa Phoenix. Matapos niyang matagpuan ang isang maliit na batang babae sa kanyang kamalayan na nagpapakita ng pagkamangha at kabaitan, hindi na niya napigilan at hindi na makaupo. Natagpuan niya si Yang Yiu at hiniling na makilala niya ang banal na ibong Phoenix. Matapos makita ang singkit na mga mata ni Yang Yiu at direktang tumingin sa kanya, ang Divine Phoenix Granny ay bumantong hininga sa kanyang puso. Alam niyang hindi niya ito maitatago kay Yang Yiu. Sa halip na itago ito, mas mabuting sabihin ito ng tapat, kung hindi, ito ay magiging kontraproduktibo at maiinis si Yang Yiu. Dahil alam ng lahat na sila ay isang half-human at half-demon na bloodline na pamilya ng Divine Phoenix Clan, at may malalim na relasyon sa Divine Bird Phoenix. Kung sinabi niya na hindi sila pumunta para sa Divine Phoenix, siya mismo ay hindi naniwala, lalo pa kay Yang Yiu. Sa pag-iisip nito, mapait na ngumiti si Lola Shenfeng at nagsabi, walang maitatago sa mga mata ni Lord Yang. Oo, pumunta nga ang asawa ko dito para sa banal na ibong Phoenix, ngunit ang sinabi ko noon, na pinagkatiwalaan ako ng isang nakatatanda, ay totoo rin. Well, so what? Nakangiting sabi ni Yang Yian. Nang marinig ito ni Lola Shenfeng ng tapat, hinangaan niya ito ng kaunti. Kung si Lola Shenfeng ay maglakas loob na hindi aminin ito, hindi niya aakalaing makipaglaban ngayon. Kaya, gusto kong makilala ang banal na ibong Phoenix. Lord Yang, alam mo rin ang pinagmula ng aming angkan at ang Phoenix. Hindi kalabisan na sabihin na ang Phoenix ay ang Diyos ng aming angkan, at marami sa mga mahiwagang kapangyarihan ng angkan ang nangangailangan ng Phoenix upang buksan ang mga ito. Sabi ni Lola Shenfeng. Umiling si Yang Yiu at sinabing, hindi tiyak. Kung hindi mo ito ipapaliwanag ng malinaw, hindi ko hahayaang makita mo ang Phoenix. At sasabihin ko sa iyo ang isang bagay ng totoo. Natagpuan ko ang maliit na Phoenix sa isang maliit na mundo noon, at ginamit ko ang sarili kong tunay na asensya at asensya ng dugo para direktang mapisa ang Phoenix Egg, kung paano nagkataon ang pangalan ng Phoenix na Yayunex. At pinangalanan ko siyang Yang Shanhong, pinalaki ko ang maliit na Phoenix bilang aking sariling kapatid kung sino man ang manggahas na saktan ng maliit na Phoenix, itataya ko ang aking buhay, haha. Nakangiting kausap ni Yang Yiu ang Godly Phoenix Granny, ngunit nakita niya ang katatagan sa mga mata ng Godly Phoenix Granny. Hindi niya inaasahan na may ganoong koneksyon si Yang Yiu at ang maliit na Phoenix. Hindi katakataka na isang marangal at walang katulad na banal na ibong Phoenix sa mundo ang susundan siya.
Ang makajos. Naunawaan ng lola ng Phoenix na binabalaan siya ni Yang Yio na huwag patulan ang maliit na Phoenix, kung hindi ay lalaban siya hanggang kamatayan. Ngunit kayang labanan ng Godly Phoenix Granny ang sinumang nilalang sa mundo, ngunit hinding-hindi niya sasaktan ng Divine Bird Phoenix. Alam din niya ang mga alalahanin ni Yang Yio, kaya tumingin siya kay Yang Yio at seryosong sinabi, nagkamali si Saint Lord Yang. Hayaan mong sabihin ko ito. Maaaring salakayin ng aking Divine Phoenix Clan ang anumang nilalang sa mundo, ngunit ang Phoenix ay tiyak na hindi, dahil ang Phoenix ay ang ninuno ng angkan at ang Diyos, at mayroon tayong dugo ng Phoenix sa ating katawan. Sa kabaligtaran, kung may manggahas na sakta ng Phoenix, ang aking Divine Phoenix Clan ay gagantay at paprotektahan ng Phoenix hanggang kamatayan, kaya ang Saint Lord Yang ay 100,000 puso. Sa katunayan, hindi ko ito itatago kay Saint Lord Yang. Maaaring narinig mo na mula noong sinaunang panahon, ang mga banal na hayop at ibon sa mundo ay nawala, kabilang ang Phoenix, at ang ating Divine Phoenix Clan hanggang ngayon, ang pinagmula ng lahat ng mahiwagang kapangyarihan at spell ay ang pamana ng Phoenix. Sa banal na lupain ng ating angkan, maraming mga pamana ang iniwan ng sinaunang Phoenix at ng ating mga ninuno, na lahat ay nangangailangan ng Phoenix na magbukas. Ito ay, bakit hinanap ko si Yang Shengzhou sa pagkakataong ito? Sana ay may sama ni Yang Shengzhou ang Phoenix sa paglalakbay na ito ng Shenfeng Clan. Sa oras na iyon, ang Phoenix ay maaaring pumasok sa banal na lupain ng aming angkan upang tulungan ang aming angkan na magbukas ng maraming mga selyadong pamana na nangangailangan ng Phoenix na magbukas. May kinalaman ito sa pagsikat at pagbagsak ng aming angkan. Umaasa din ako na makakatulong si Yang Shengzhou. Kakatawanin ko ang Shenfeng Clan para alalahanin ang dakilang kabaitan ni Yang Shengzhou magpakailanman. Habang nagsasalita, yumukod ang lola ng Shenfeng kay Yang Yio na may dobleng pagyuko. Hindi. Hip yun. Hoy! Sinubukan ni Yang Yio na pigilan ang lola ng Shenfeng na lumuhad sa kanya, ngunit hindi niya ito napigilan. Ang lola ng Shenfeng ay isang dalubhasa sa paglilinang, at lumuhad siya sa kanya, at isang magandang regalo ang lumuhad sa magkabilang binti. Masasabi niyang hindi nagsisinungaling ang Divine Phoenix Granny. Bawat salita niya ay totoo. Bakas sa mga mata niya na hindi siya nagsisinungaling. Maaari din niyang hulaan na ang Divine Phoenix Clan ay tila talagang desolated, at maaaring ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Kung hindi, paano luluhod sa likod niya ang Divine Phoenix Granny, na may hahambing sa ika-6 na antas na immortal sa lupa? Bumantong hininga si Yang Yio at sinabing, sige, dadalhin muna kita para makita ang maliit na Phoenix. Maraming salamat, Lord Yang, salamat, salamat. Tuwang-tuwa ang Divine Phoenix Granny at mabilis siyang nagpasalamat. Dinala ni Yang Yio ang Divine Phoenix Granny sa puno ng Phoenix. Ang puno ng Phoenix na ito ay ang patay na puno ng Phoenix sa mga kamay ng pabo reel. Matapos madiligan ng tubig ng buhay, ito ay naging isang matayog na puno ng Phoenix na puno ng sigla at binigyan ng tahanan ang maliit na Phoenix. Ngayon na ang puno ng Phoenix na ito ay pinalusog ng maliit na Phoenix, isang tunay na banal na ibon, ito ay naging mas sagrado, na naglalabas ng 5 kulay na liwanag sa sikat ng araw. Oo, ito ang sagradong puno ng Phoenix. Ang Divine Phoenix Granny ay nagsalita sa nanginginig na boses. Kung nagkataon, nakakuha ako ng puno ng Polonia para tumira ang maliit na Phoenix. Casual na sabi ni Yang Yio. Seryosong tumango si Lola Shenfeng at sinabing, sa katunayan, magiging mas epektibo ang pagtatanim ng Phoenix sa tulong ng puno ng Phoenix. Tumangala si Yang Yian at nakita ang buong puno ng Phoenix ay malago at madahon na may halo. Gusto niyang makita ang loob, ngunit hindi niya makita ng malinaw. Nasabi na lang niya, Shanhong, lumabas ka muna. Gusto kang makita ni Kuya. Shoo! Sa isang mahabang sipol, ang apoy ay tumaas sa puno ng Phoenix. Sa susunod na sandali, isang makulay na Phoenix na may pulang apoy ang sumugod palabas sa puno ng Phoenix at umikot pababa. Sa sandaling ito, nanginginig si Lola Shenfeng at sinabi sa sarili, ito talaga ang Phoenix ng aking angkan. Habang nagsasalita siya, lumipad na ang maliit na Phoenix at naging isang maliit na porselana na manika at tumayo sa harap ni Yang Yian at Lola Shenfeng. Sa oras na ito, sinabi ni Lola Shenfeng, si Feng Qishuan ng Divine Phoenix Bloodline Clan ay nagbibigay-pugay sa kanyang kamahalan. Kuya, sino siya? I feel a familiar breath on her. Ang maliit na Phoenix ay hindi kilala ang Divine Phoenix Bloodline Clan, ngunit naramdaman lamang na si Lola Shenfeng ay may pamilyar na hininga sa kanyang katawan, na siyang hininga ng kanilang Phoenix Clan, napaka-pamilyar. Sa pag-uulat sa iyong kamahalan, ang matandang Shenfeng Clan ay isang angkan na pinagsasama ang Phoenix at ang sangkatauhan. Ang ninuno ay ang Phoenix noong sinaunang panahon. Hindi na kailangang magpaliwanag ni Yang Yio. Sa sandaling ito, sinimulang ipaliwanag ng matandang babae na si Shenfeng sa maliit na Phoenix ang pinagmula ng angkan ng Shenfeng nang may malaking kabanalan at paggalang. Alam ni Yang Yio na kahit na ang maliit na Phoenix ay isang tunay na banal na ibong Phoenix,
hindi niya alam na ang kanilang mga ninuno ay may ganoong kasaysayan. Matapos magpaliwanag ang matandang babae na si Shen Feng, ang maliit na phoenix ay nagsabi ng, "Oh," upang ipakita na naiintindihan niya. Sa sandaling ito, ang matandang babae na si Shen Feng ay tumingin kay Yang Yiu nang may pagsusumamo na tingin sa kanyang mga mata, ibig sabihin, maaari ba niyang dalhin ang maliit na phoenix sa kanyang paglalakbay sa Little Demon Realm? Si Yang Yiu ay talagang may mga pagdududa pa rin sa kanyang puso, at hindi nagmamadaling sumagot, ngunit hiniling sa maliit na phoenix na bumalik muna. Matapos bumalik ang maliit na phoenix sa puno ng Sycamore, ang Divine Phoenix Granny ay nag-aalalang nagsabi, "Saint Lord Yang, nakikita ko na ang iyong kamahalan ay hindi pa nasa hustong gulang. Ito ay dahil siya ay isang banal na ibon, ngunit napakahirap para sa isang banal na ibon na lumaki hanggang sa pagtanda. Ipinapangako ko na kung pupunta ang kamahalan sa aking angkan at pumasok sa banal na lupain ng aking angkan upang tulungan ang aking angkan na buksan ang selyadong mana, ang kamahalan ay magkakaroon din ng napakalaking benepisyo, dahil may mga bagay na natitira ang mga ninuno ng Phoenix sa banal na lupain ng aking angkan, na tiyak na makakatulong sa paglaki ng iyong kamahalan. Tulungan mo ako, Saint Lord Yang." Kabanata 1703, ang pugad ng Divine Phoenix Bloodline Clan. Tinitigan ni Yang Yian si Lola Divine Phoenix ng mahabang panahon, at wala siyang nakitang anuman sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi siya nagsisinungaling, at mukhang maganda ang panukalang ito. Totoo na ang maliit na phoenix ay isang banal na ibon at ito ay napakahirap lumaki. Kung ang tamang bagay ay makapagpapalaki ng maliit na phoenix, maaari mo itong subukan. Isipin mo, ang Divine Phoenix Clan ay kombinasyon ng phoenix at sangkatauhan. Dahil sinabi ni Lola Divine Phoenix na may tunay na sinaunang pamana ng phoenix sa kanilang angkan, malamang na tama ito. Bukod, ang panukalang ito ay talagang win-win situation. Ang pamana na iniwan ng Divine Phoenix Clan ay nangangailangan ng isang phoenix upang mabuksan, at pagkatapos itong buksan, ang maliit na phoenix ay natural na makikinabang. Pagkatapos, sa pag-iisip tungkol dito, tumanggo si Yang Yian at sinabing, "Okay, sumasang-ayon ako, ngunit mayroon akong kondisyon. Pakisabi sa akin, Lord Yang, hanggat kaya ko, tiyak na papayag ako." Tuwang-tuwa si Lola Divine Phoenix. Hanggat pumayag si Yang Yian na dalhin ang maliit na phoenix sa Divine Phoenix Clan at tulungan ang Divine Phoenix Clan na buksan ang mga seal na iniwan ng mga ninuno ng banal na lupain, magiging maayos ang lahat. Kinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at sinabing, "Kung ang maliit na phoenix ay pumasok sa banal na lupain ng iyong angkan, dapat akong sumunod sa kanya. Kung hindi, hindi ako papayag na ang maliit na phoenix ay mapunta sa iyong angkan. Hindi yan uubra. Ang banal na lupain ng ating angkan ay may panuntunang itinakda ng ating mga ninuno. Walang sinuman maliban sa ating mga miyembro ng angkan ang maaaring makapasok sa banal na lupain. Kahit ako ay hindi makapasok ng basta-basta." Napabulala si Lola Shen Feng. "Kung gayon ay hindi ako papayag. Alam mo at nakikita mo na ang munting phoenix ay parang kapatid ko. Hindi ako mapakali na papasukin siyang mag-isa sa banal na lupain ng iyong angkan." Sabi ni Yang Yian habang nakataas ang balikat. "Lola Shen Feng, kapag pumasok tayo, ako at ang mga miyembro ng aking angkan ay natural na sasama sa kamahalan." Tumingin si Yang Yian kay Lola Shen Feng at tumawa lang, at tumigil sa pagsasalita. Ngunit napakalinaw ng kahulugan, at halos sabihin niya, "Wala akong tiwala sa iyo." Tumingin ang Divine Phoenix kay Yang Yiu. Alam niyang kapag hindi siya pumayag, wala nang pag-uusapan. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay patuloy na nagbabago, at pagkatapos ay nagngangalit siya at sinabing, "Okay, ipinapangako ko sa iyo, ngunit pagkatapos kong pumunta doon, kailangan ko pa ring kumbonsihin ang ilang mga angkan. Sana ay makapagtulungan si Saint Yang sa oras na iyon." Pagkatapos ng lahat, ang banal na lupain ay ang mga utos ng mga ninuno. Walang problema, sa katunayan, nag-aalala lang ako tungkol sa kaligtasan ng maliit na phoenix. Hindi ako interesado sa anumang bagay. Walang pakialam na sabi ni Yang. Alam din niya na kung minsan ay kakilakilabot ang mga utos ng mga ninuno sa mundo ng mga magsasaka, at sinabi niyang makikipagtulungan siya sa panahong iyon. "Kung ganoon, umalis na tayo," sabi ng Divine Phoenix. "Umalis tayo bukas ng umaga." Nagkasundo ang dalawa. Kinabukasan, umalis si Yang Yiu kasama ang maliit na phoenix, sina Dower at Sister May. Pagkatapos umalis sa Cloud Gate, tumingin si Yang Yiu sa Divine Phoenix at sinabing, "Senyor, tatawid ba tayo sa kawalan?" Nalaman niya mula kay Emperor Xuanyuan na ang maliit na mundo ng demonyo ay napakalayo, at hindi available ang pagpoposisyon ng Star Plate. Matagal bago may tawid ang kawalan para makarating. Noong nakaraan, pinaplano kong pumunta sa Little Demon Realm para humanap ng paraan para maibalik ang Demon Pill ni Dower, ngunit kinaladkad ako sa Blue Heart Garden ng Starry Sky Storm. Sa halip, napagaling ko si Dower nang hindi sinasadya at nakakuha ng magandang pagkakataon,
ang square inch na batas ng sansinukob ng Blue Heart Immortal King. Nakipagkaibigan ako kina Liu Ermaho at Feng Xian. Pagkatapos kong lumabas, hindi na ako pumunta sa Little Demon Realm at diretsyong bumalik sa Earth. Ngayon ay pupunta ulit ako sa Little Demon Realm kasama ang anti-God Phoenix Granny. Ngunit narinig kong ngumiti ang God Phoenix Granny at sinabing, huwag kang masyadong mag-abala. Maari kong buksan ng direkta ang portal sa Little Demon Realm. Habang nagsasalita siya, nakita ko ang God Phoenix Granny na gumagawa ng selyo sa kanyang kamay, at ang kabilang kamay ay kumikislap na may patay na tungkod ng sanga, at gumuhit siya ng kalangitan sa kanyang harapan. Biglang naramdaman ni Yang Yiyu ang malakas na alon ng enerhiya na umaagos. Pagkatapos ay lumiwanag ang kawalan sa harap niya na may napakasilaw na liwanag. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang portal. Sinabi ni Lola Shenfeng, "Kamahalan, Lord Yang, umalis na tayo." Pagkapasok, mararating natin ang Little Demon Realm. Ang Little Demon Realm ay talagang konektado sa Cultivation Realm, ngunit nangangailangan ito ng isang tiyak na lihim na paraan upang mabuksan ito. Kung hindi, maaari ka lamang tumawid sa kawalan. Iminuwestro niya si Yang Yiyu na pumasok. Tumango si Yang Yiyu kay Sister Mei, hawak ang maliit na phoenix sa kanyang kamay at pumasok sa portal. Nakaramdam siya ng pagkahilo. Gusto niyang makita kung ano ang passage portal, ngunit pagpasok niya, nakita niyang sobrang nakakasilaw para imulat ang kanyang mga mata. Nang mawala ang pagkahilo, naramdaman niyang solid ang kanyang mga paa, at nawala ang nakakasilaw na liwanag. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagpakita na siya sa ibang mundo. Ito ay isang mundo na may magagandang bundok at malinaw na tubig. Ang lugar kung saan sila lumitaw ay isang tuktok ng bundok. Sa pagkakataong ito ang langit ay napakaasul, ang araw ay maliwanag, at ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa himpapawid ay napakayaman, tulad ng isang paraiso. Sa di kalayuan, may mga malalaking bahagi ng kagubatan na hindi makikita sa isang sulyap, simple at puno ng sigla. Sa likod niya, dumating sina Lola Shenfeng at Xiao Di Xiantang at nagsabi, ito ang Little Demon Realm. Lord Yang, pakisuyong sundan mo ako. Ang lugar na ito ay teritoryo ng aking Shenfeng clan, hindi masyadong malayo. Salamat. Naikuyong ni Yang Yian ang kanyang mga kamao. Lumipad si Lola Shenfeng at pinangunahan ang daan. Sumunod sina Yang Yian at Sister Mei, at nag-squat si Dower sa kanyang mga balikat. Ang dahilan kung bakit niya isinama si Sister Mei sa pagkakataong ito ay natural dahil kapatid ni Sister Mei si Mei Xiying, at kanina pa hinahanap ni Sister Mei ang kanyang kapatid na si Mei Xiying, kaya ngayon natural na gusto niyang makita ang kanyang kapatid. Gayunpaman, narinig ni Yang Yian mula kay Lola Shenfeng na si Mei Xiying ay nag-iisa para sa pagtatanim, ngunit malapit na siyang lumabas. Isinama niya si Dower dahil naramdaman ni Yang Yian na gusto niyang isama si Dower sa pagkakataong ito, kaya dinala niya ito. Gayunpaman, ang maliit na phoenix ang pinagtutuunan ni Lola Shenfeng sa pagkakataong ito. Lumipad sila at tumawid sa isang malaking kagubatan. Makalipas ang mahigit 10 minuto, isang maapoy na pulang bundok ang nakita. Sa mga mata ni Yang Yian, isa itong malaking bulkan. Mula sa malayo ay natatanaw niya pa rin ang pagputok ng bulkan. May makapal na usok na umuusok mula sa tuktok ng bundok. Sinabi ni Lola Shenfeng, ang Flame Mountain na iyon ay kung nasaan ang aking Shenfeng clan. Senyor, manguna ka. Habang nagsasalita, si Yang Yian ay lihim na nagpadala ng mensahe kina Sister Mei, Little Phoenix, at Dower upang hudyat ang lahat na maging mapagbantay. Hindi na siya baguhan sa cultivation ngayon. Natural, hindi siya magtitiwala sa sinuman 100%. Ang pinakapinagkakatiwalaan niya ay ang kanyang sariling lakas at ang kanyang sariling mga tao. Nang palapit ng palapit sa bulkan, nakita ni Yang Yian na isa lamang itong hubad na bundok, at walang mga halaman. Pinangunahan ni Lola Shenfeng ang daan at dumiretso sa tuktok ng bundok. Dahil dito, bamulong si Yang Yian sa kanyang puso, nasa loob kaya ng bulkan ang pugad ng Shenfeng clan. Habang iniisip niya ito, narinig niyang sinabi ni Xiao Di Xiantang, Kuya, ang Shenfeng clan ay nasa bulkan, o ang pasukan ay ang bunganga ng pagsabog sa tuktok ng bundok, hehe. Totoo naman. Natigilan si Yang Yian. May nagliliyab na apoy doon, paano mabubuhay ang mga tao sa loob? O isa na namang pasukan ng formation. Kamahalan, Lord Yang, papasok tayo sa bulkan. Nasa loob ang aming angkan. Napakataas ng apoy dito. Lahat, paki-activate ang iyong tunay na essence defense. Nagsalita si Shenfeng Lola. Tumango si Yang Yian para ipakita na alam niya. Sa iilan sa kanila, natural na si Xiao Fengwang ang hindi gaanong natatakot sa apoy. Tiwala rin siya na walang magagawa sa kanya ang apoy ng bulkan ni Xiao Xiao. Tungkol naman kay Sister Mei, alam niya na hindi dapat ito problema. Si Dower lang ang hindi malinaw sa sitwasyon. Hinawakan ni Yang Yian si Dower sa kanyang mga bisig upang protektahan siya.
Sa isang whoosh, direktang lumipad si Shenfeng Granny sa bunganga ng bulkan, na sinundan ni Xiao Di Sian Tangtang. Walang pakialam ang master at apprentice sa crater na may umuusok na usok. Mag-ingat ka, alis din tayo. Inutusan ni Yang Yian sina Little Phoenix at Sister May. Kuya, pumunta kayo ni Sister May sa tabi ko. Ang apoy dito ay may aura ng banal na apoy ng Phoenix, at talagang medyo mataas ang mga ito. Haharangein ko ang apoy para sa iyo. Nagsalita si Little Phoenix. Natigilan si Yang Yian at saka ngumiti, okay. Siya. At si Sister May ay lumipad sa kaliwa at kanan ng Little Phoenix, at ang Little Phoenix ay nagbago sa kanyang tunay na anyo, na may mga apoy sa buong katawan nito na bumubuo ng isang flame shield, ngunit hindi naramdaman ni Yang Yian at Sister May ang init. Alam niyang apoy ang ugat ng Phoenix, at walang apoy ang makakasakit sa Little Phoenix. Bumulusok silang tatlo sa bunganga at diretsyong bumagsak. Sa makapal na usok, nakita ni Yang Yian na ang lugar na ito ay isang malaking bunganga na napakalalim, na may diameter na hindi bababa sa 500 metro, at nahulog ito ng patayo. Makalipas ang kalahating oras, dumaan sila sa umuusok na usok, at biglang parang nag-drill out sila sa ulap, at biglang naging malinaw ang eksena sa harapan nila. May isa pang mundo sa ibaba. Direkta silang nahulog mula sa bunganga sa itaas, ngunit para silang lumitaw sa kalangitan ng mundong ito. Lahat sila ay nasa ulap, nakatingin sa ibaba. Ito ay talagang may sariling mundo. Ngunit sa mata ni Yang Yian, ang mundong ito ay isang mundong may pulang tema. May mga bundok at puno, ngunit lahat ay pula. Ang hangin dito ay napuno ng napakalakas na elemento ng apoy at espiritual na enerhiya. Ito ba ang pugad ng Shenfeng bloodline family? Sabi ni Yang Yian sa sarili. Kabanata 1704, kapatid na yon, matagal nang hindi nagkikita. Matagal nang hindi nagkikita. Ang lumang pugad ng angka ng Shenfeng ay orihinal na naisip na isang saradong bundok, ngunit pagkatapos na makapasok, natuklasan na ito ay isang bagong mundo na itinayo ng elemento ng apoy. Ang lahat ay may katangian ng apoy. Ngumiti si Shenfeng Lola at sinabi, kamahalan, Saint Yang, pakiusap. Pagkalapag, sinenyasan ni Shenfeng Granny sina Yang Yian at Xiao Fengwang na pasulong. Sa hindi kalayuan ay may mga hanay ng mga palasyo, na medyo kahanga-hanga. Lumapit sa kanila ang isang grupo ng mga tao. Maligayang pagbabalik Lola. May mga lalaki at babae, na dapat lahat ay miyembro ng Shenfeng clan. Magalang silang sumaludo kay Shenfeng Granny. Makikita na si Shenfeng Granny ay may mataas na status sa clan. Bumangon ka, halika at magpakilala sa iyo. Sumenya si Shenfeng Granny, at pagkatapos ay tumingin kina Yang Yian at Xiao Fengwang. Itinuro muna si Xiao Fengwang at sinabing, ito ang iyong kamahalan, ito si Yang Yian, ang santo ng Yunmen sa mundo ng paglilinang, at ang kanyang asawa. Kumusta, kamahalan, kumusta, Saint Yang? Binati ng grupo sina Xiao Fengwang at Yang Yian na may panatikong mga mata. Hindi kailangang maging magalang, lahat. Paumanhin na abalahin kita dahil ako ay isang bagong maharlika. Binal ika ni Yang Yian ang pagbati. Tungkol naman sa maliit na Phoenix, tahimik pa rin ito at tumabi kay Yang Yian na walang interes sa mga taong ito. Hayaan ang mga miyembro ng clan na magsagawa ng piging upang mahanap ang iyong kamahalan at si Lord Yang. Ang Divine Phoenix Granny ay hindi masyadong nagpaliwanag at direktang nagbigay ng utos. Pagkatapos ay naglakad ang grupo patungo sa building complex at dumating sa isang palasyo na hugis Phoenix. Habang nasa daan, kabilang ang pagpasok sa bulwagan at pag-upo, hindi masyadong nakita ni Yang Yian ang napakaraming tao sa buong angkan ng Divine Phoenix. Wala pang 100 tao ang kanyang nakita. Tila lumiliit ang populasyon. Maging ito ay mga ordinaryong tao o isang cultivation family, ang populasyon ay kumakatawan sa kaunlaran ng isang lahi. Malinaw, ang populasyon na nakita niya ay hindi naaayon sa makapangyarihang angkan ng Divine Phoenix. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit halos magmakaawa ang Divine Phoenix Granny na hayaan ang maliit na Phoenix na dumating. Para sa isang pamilyang may katayuan at dugo, walang pamana ng dugo, ito ay hindi maiiwasang bumaba. Ang Divine Phoenix Clan ay umaasa sa pamana ng dugo, ngunit ngayon na ang kanilang dugo ay humihina at humihina, ang pamana na kanilang nakuha ay paunti-unti, at normal na ang populasyon ay lumiliit. Gayunpaman, tiyak na dahil dito ang mga bagay na inaalala ni Lola Shenfeng ay lumabas. Kung magpapatuloy ito, posibleng mapahamak ang angkan ng Phoenix. Ngunit mula noong sinaunang panahon, ang Phoenix at iba pang mga sagradong hayop at mga sagradong ibon ay nawala. Para sa mga angkan na may linya ng dugo ng mga sagradong hayop at mga sagradong ibon, ang mga sagradong hayop ang pundasyon. Kung wala ang bloodline ng mga sagradong hayop at mga sagradong ibon, mapanganib ang pamana ng lahi. Kaya ngayon ay naiintindihan na ni Yang Yian ang ilan sa mga dahilan kung bakit nakiusap si Lola Shenfeng sa maliit na Phoenix na pumunta. Mayroong dalawang pangunahing dahilan para pumunta si Yang Yian sa angkan ng Phoenix.
Ang una ay ang makita si Mei Xing, ngunit si Mei Xing ay nasa retreat pa rin at kailangang hintayin siyang lumabas. Ang pangalawa ay ang makita ang taong humiling kay Lola Shenfeng na pumunta sa Yunmen upang sabihin sa angkan ng Tianlang ang tungkol sa bagay na ito. Si Yang Yian ay napaka-curious tungkol sa isang taong kayang ituro ang kamay ni Lola Shenfeng. At ayon kay Lola Shenfeng, pamilyar sa kanya ang taong ito. Hindi ito maisip ni Yang Yian. Sino ito? Kaya naman sobrang curious siya sa puso niya. Pangatlo, tulad ng sinabi ni Lola Shenfeng, pinatay niya si Tianlang Zhenjian, na katumbas ng paggawa ng kaaway sa angkan ng Tianlang. Ang puso ng lobo ay tiyak na maghihiganti, ngunit ito ay pansamantalang pinigilan ni Lola Shenfeng. Ngunit kung tutusin, ang angkan ng Tianlang ay isang bombang pangpanahon. Kung hindi ito malulutas, maaari itong ilagay sa panganib ang Yunmen sa hinaharap. Sa halip na hintayin na sumabog ang bomba ng angkan ng Tianlang, mas mabuting magkusa na lamang para masolusyonan ito at maiwasan ang mga gulo sa hinaharap. Siyempre, ito ang katwiran ng taong nasa likod ni Lola Shenfeng. Sa tingin niya ito ay tama, kaya siya ay dumating sa oras na ito. Bilang isang magsasaka, si Yang Yian ay hindi gaanong partikular. Pagkatapos pumunta sa Shenfeng clan, wala siyang intensyon na mag-enjoy ng kahit ano. Direkta niyang sinabi kay Lola Shenfeng, maaari ba akong magtanong kung kailan lalabas sa retreat si Senior Mei Xing? Sa totoo lang kay Master Yang, si Mei Xing ay lalabas sa retreat sa loob ng 3 buwan, ngunit hindi ko talaga alam ang partikular na araw. Sagot ni Lola Shenfeng. Nagkatinginan sina Yang Yian at Sister Mei. Dahil sa loob ng 3 buwan, maghintay tayo. Pagkatapos ay nagtanong siya, Senior, maaari mo bang sabihin sa akin kung sinong Senior Master ang humiling sa iyo na pumunta sa Yunmen? Ngumiti si Lola Shenfeng at sinabi, Panginoong Yang, pasensya na po. Nagpadala ako ng isang tao upang imbitahan ang nakatatanda, at dapat ay nandito na siya sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito, inilihim pa rin ni Lola Shenfeng ang mga bagay-bagay na nagpasimangot kay Yang Yian. Pero ngayong nandito na siya, hindi siya natatakot na manloko. Kung isang away talaga ang dumating, hindi siya matatakot kay Lola Shenfeng. Kahit na siya ay isang master na katumbas ng isang 6 na turn na immortal. Kumpiyansa na ngayon si Yang, dahil nagising ang matanda, at ang itim na lotus ay lumabas na sa self-sealed na estado. Sa dalawang master na nagpo-protekta sa kanya, si Yang, isang 6 na turn immortal, ay talagang hindi natatakot sa anuman. Pagkatapos ilang sandali, ang mesa ng alak ay napuno ng lahat ng uri ng espiritual na prutas at espiritual na alak, na mukhang hindi ordinaryong bagay. Palihim na bamulong si Yang Yian na mayaman ang pamilya Shenfeng. Ang mga espiritual na prutas at espiritual na alak sa mesa ay may magandang espiritual na enerhiya. Matapos magsimula ang piging, ipinakilala ni Lola Divine Phoenix ang ilang miyembro ng angkan ng Divine Phoenix kay Yang Yiu at Little Phoenix. Kabilang sa kanila, mayroong 3 pang-4 na turn level master, isang 5th turn level master, at ang iba ay 9 na 3rd turn level masters. Ang puwersang ito ay talagang isang malakas na puwersa sa buong mundo ng paglilinang. Pinapayagan din ito si Yang Yiu na makita ang dulo ng iceberg ng lakas ng maliit na mundo ng demonyo. Ang Shenfeng clan ay may napakaraming master, at ang ibang puwersa ay malamang na hindi mahina. Pagkatapos ng ilang kagandahang loob, nilapitan din ng mga master ng Shenfeng clan si Yang Yiu. Siyempre, mas magalang sila sa maliit na phoenix, ngunit ang maliit na phoenix ay walang malasakit at ayaw makipag-ugnayan sa mga taong ito. Medyo bastos ang hitsura nito, ngunit hindi yun inisip ng mga tao ng Shenfeng clan. Mukhang normal ang ugali ng munting phoenix sa kanila. Hindi naman galit. Makalipas ang halos kalahating oras, biglang tumayo ang lola ng Shenfeng, na may kaunting paggalang sa kanyang mukha, at tumingin sa pintuan ng bulwagan. Nilingan ni Yang Yiu ang kanyang ulo at tumingin. Sa oras na ito, isang pamilyar na boses ang tumunog sa labas ng bulwagan. Kuya Yun, matagal na tayong hindi nagkikita. Biglang natauhan ni Yang Yiu sa sandaling ito. Alam na niya kung sino yun nang marinig niya iyon. Bee Fairy, Jeer. Sure enough, lumitaw ang figure ng Bee Fairy sa pintuan. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Yian sa oras na ito na ang tao sa likod ng Divine Phoenix Granny ay ang Bee Fairy. Hindi katakataka na kaya niyang ipatawag ang Divine Phoenix Granny, ang nangungunang eksperto ng Divine Phoenix Clan. Tanging ang Bee Fairy lang ang makakatawag sa kanya. Ang Bee Fairy ay isang tunay na nilalang sa mundo ng mga engkanto, sa parehong antas ng Six-Eared Macaque. Pareho silang mga demonyong diwata sa antas ng immortal na hari. Nakalabas na sila ng itlog sa Yin Yang Revival Formation sa Blue Heart Fairy King's Garden. Bagamat wala na silang lakas ng isang haring walang kamatayan, sila rin ay tunay na mga diwata ng demonyo, at hindi magiging masama ang kanilang lakas sa pagbawi.
Pagkatapos nilang maghiwalay sa Blue Heart Fairy King's Garden, sinabi ng Bee Fairy na hindi muna siya babalik sa mundo ng engkanto at mananatili sa mundo ng cultivator. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napunta siya sa mundo ng munting demonyo. Mukhang nasa Little Demon World din ang Six-Eared Macaque. Kung iisipin, ang lugar na ito ay tinatawag na Little Demon World. Bagamat isa itong kalahating tao, kalahating demonyong bloodline na grupo, hindi ito mapaghihiwalay sa mga demonyo. Normal na umiral ang mga demon cultivator. Naaalala ko na binanggit din ni Emperor Xuanyuan na ang Little Demon World ay hindi lamang may mga pamilyang may kadugo, kundi pati na rin mga demonyo. Normal para sa Bee Fairy na lumitaw sa Little Demon World. Likas sa isang demonyong diwata na utusan ang Diyos sa Phoenix na gumawa ng mga bagay. Naunawaan niyang Yian ang lahat pagkatapos lumitaw ang Bee Fairy. Nakipagrelasyon siya sa Bee Fairy, at masasabi pa nga na siya ang tagapagligtas ng Bee Fairy, kaya normal lang na tulungan siya ng Bee Fairy. Sa oras na ito, si Yang Yian ay sobrang naantig pa rin, at nagmamadaling tumayo para batiin siya. Matagal nang hindi nagkita, Sister Jeer. Tinawag ni Yang Yian ang palayaw ng Bee Fairy, na siyang ipinatawag sa kanya ng Bee Fairy. Hehe, buti na lang at naaalala mo pa ang kapatid mo. Ang kaakit-akit at kaakit-akit na boses ay lumabas sa bibig ng Bee Fairy, at ang mga buto ni Yang Yian ay 3 puntos na malambot. Sa sandaling ito, nagulat ang Diyos sa Phoenix at ang iba pa nang marinig nilang tinawag ni Yang Yian ang Bee Fairy na, Sister Jeer. Nang dumating ang Bee Fairy sa Little Demon Realm, nagpasimula siya ng isang malaking bagyo. Siya ay isang tunay na demonyong diwata, at ang kanyang kaharian ay napakataas na walang makakakita dito. Halos lahat ng puwersa sa Little Demon Realm ay bumisita sa Demon Fairy na ito. Siya, si Feng Qishuan, ay walang pagbubukod. Sino ba naman ang hindi gugustuhing magkaroon ng backer pagkatapos pumunta sa mundo ng engkanto? Kung hindi lang siya nag-aalala tungkol sa mga gawain ng kanyang angkan, matagal nang gustong pumunta ni Lola Shenfeng sa Fairyland. Ngunit nag-aalala rin siyang baka nasa dilim siya pagkatapos pumunta sa Fairyland, at walang makakaalam kung ano ang sitwasyon sa Fairyland. Kaya kinailangan ni Lola Shenfeng na bisitahin ang mga diwata ng demonyo tulad ng ibang puwersa sa maliit na mundo ng demonyo. Sa kabutihang palad, ang Bee Fairy ay may magandang impresyon sa Shenfeng clan, at binanggit din na mayroong isang maliit na phoenix sa tabi ni Yang Yiyo sa Cultivation World. Nang maglaon, nang kumalat sa maliit na mundo ng demonyo ang balitang pinatay ni Yang Yiyo ang Sanxian Island Sanxian at Tianlang Zhenjian ng maliit na mundo ng demonyo, natagpuan siya ng Bee Fairy at hiniling na pumunta sa Cultivation World para suportahan si Yang Yiyo. Ngayon ay tila hindi pangkaraniwan ang relasyon ni Yang Yiyo at ng Bee Fairy, kaya lihim na nagpasya si Lola Shenfeng na makipagkaibigan kay Yang Yiyo. Kabanata 1705 Iyan ang tirahan ng isa sa mga asawa ng iyong Panginoon. Nagkatinginan ang mga master ng Shenfeng clan at tumingin kay Yang Yiyo. Sa katunayan, ang lahat ay hindi sineseryoso si Yang Yiyo noong una, ngunit nakatuon lamang sa maliit na phoenix. Kung tungkol sa usapin sa pagitan ni Yang Yiyo at ng Shenfeng Granny, o kahit na ang katotohanan na ang Bee Fairy ay humiling sa Shenfeng Granny na suportahan si Yang Yiyo, hindi nila alam. Sila. Naisip ko lang na si Yang Yiyo ang banal na Panginoon ng mundo ng paglilinang. Ang isang banal na Panginoon sa Ascension Realm ay hindi gaanong halaga sa mga mata ng mga master ng Shenfeng clan. Gayunpaman, ang pangalan ng Bee Fairy ay kilala sa lahat sa Little Demon World. Ngayong nakita nila na si Yang Yiyo at ang Bee Fairy ay sobrang pamilyar sa isa't isa na para silang magkapatid, sineseryoso ng mga master ng Shenfeng clan si Yang Yiyo. Ang Bee Fairy ay isang nilalang mula sa mundo ng diwata. Walang sinuman sa mundo ng Little Demon ang kayang saktan ito, at walang nang ahas na saktan ito. Kailangan nilang lahat na pabor dito. Si Yang Yiyo ngayon ay tila isang taong may malaking background. Mas kailangan pang makipagkaibigan sa kanya. Alam na ngayon ng Shenfeng clan kung bakit kinailangan ng Shenfeng Granny na lumabas ng bundok para mahanap ng personal si Yang Yiyo. Masaya rin si Yang Yian na makitang muli ang Bee Fairy. Lumapit siya at sinabing, paano ko makakalimutan si Sister Jeer? Hindi ko akalain na ang taong tinutukoy ni Senior Shenfeng ay si Sister Jeer. Hello, Senior Bee Fairy. Sa oras na ito, humakbang din si Sister Mi para kumustahin. Naroon din si Sister Mi nang pumunta siya sa Blue Heart Garden noong taong iyon. Kakilala rin niya, kaya dapat siyang lumapit para kumustahin. Hehe, lalong gumaganda si Miss May. Napakaswerte ni Kuya yon. Ngumiti ang Bee Fairy at tinukso si Sister Mi at Yang Yian. Little Phoenix, we meet again, sabi ng Bee Fairy at tumingin sa Little Phoenix. Walang maraming Divine Bird Phoenix sa mundo. Baka meron lang itong Little Phoenix sa mundo. Kahit na ang Bee Fairy ay isa ring bihirang siyam na pakpak na bubuyog sa mundo, ito ay mas mababa pa rin sa Divine Bird Phoenix. Nagkusa siyang batiin ang Little Phoenix. Ngunit tumanggo lang ang munting Phoenix. Hindi siya magaling sa pakikitungo. Mga tao.
Pagkatapos ay lumapit ang lola ng Divine Phoenix upang batiin ang Bee Fairy at inanyayahan siyang pumasok sa bulwagan at maupo. Matapos makaupo muli ang lahat, ngumiti si Lola Shenfeng at tumingin kay Feng Xian at sinabing, "Tinatanong ako ni Saint Lord Yang kung sino ang nasa likod ko. Buti na lang. Sa wakas wala na akong pressure. Haha. Maging ang taong tulad ni Lola Shenfeng ay may nakakatawang side." Parehong ngumiti sina Feng Xian at Yang Yian. Sa sumunod na chat, sa wakas ay nagsalita si Feng Xian at dumiretso sa punto, "Hiniling ko kay Lola Shenfeng na hanapin ka dahil may iba pa akong hahanapin sa iyo. Siyempre, taos-puso din akong tulungan ka sa usapin ng angkan ng Tianlang. Ngayon, ilalagay ko ito dito. Kung pupunta ka sa angkan ng Tianlang, sasama ako sa iyo. Lubos din akong tutulong kay Saint Lord Yang sa ngalan ng Shenfeng clan." Mabilis na nagsalita si Lola Shenfeng para ipahayag ang kanyang katapatan. Sa katunayan, alam ni Yang Yian na si Lola Shenfeng ay nagpapahayag ng kanyang katapatan kay Feng Xian. Hindi na siya nagulat sa mga salita ni Feng Xian. Normal para kay Feng Xian na hanapin siya para sa isang bagay. Kung hindi hihilingin ni Feng Xian ang anumang bagay at tinulungan siya ng walang dahilan, hindi mapapanatag si Yang Yian. Nang marinig na humihingi muli siya ng tulong sa kanya, gamaan ang pakiramdam ni Yang Yian at nakangiting sinabi, "Sister Jier, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang sa akin. Kung makakatulong ako, natural akong tutulong." Napakalinaw ng kanyang kahulugan. Maaari siyang tumulong, ngunit nakasalalay ito kung magagawa niya ito. Uminom ang Bee Fairy ng isang tasa ng espiritual na alak sa isang lagok at tumawa, "Gusto ni Sister ang mga prangka na tao tulad ng kapatid ko, kaya dumiretso tayo sa punto." Ngunit ang Bee Fairy ay huminto dito at tumingin sa Divine Phoenix Granny at nagsabi, "Ang engkanto na ito ay gustong makausap si kapatid na yun mag-isa. Makakahanap ba si Lola Shenfeng ng isang tahimik na lugar? Makakatiyak ka tungkol sa mga gawain ng iyong angkan." Ang huling pangungusap ay itinuring na sumang-ayon sa ilang kondisyon ni Lola Shenfeng. Natuwa ang huli at sinabing, "Salamat sa gulo, Senior Bee Fairy. Naalala ko na may mga bagay pa sa clan na kailangan kong pag-usapan sa ilang miyembro ng clan." Si Lola Shenfeng ay isang matanda at may karanasan, kaya natural na matalas ang kanyang mata. Agad siyang tumayo at inimbitahan sina Sister May at Little Phoenix na bisitahin ang Divine Phoenix clan. Ayaw palabasan ni Yang Yian sina Sister May at Little Phoenix, ngunit nang makita niya si Sister May na nakatayo kasama ang Little Phoenix sa kanyang mga bisig, si Daor, hindi niya sinubukang pigilan sila. Tanging, naiwan sina Feng Xian at Yang Yian sa bulwagan. Tumingin si Yang Yian kay Feng Xian at sinabing, "Siguro kung ano ang gustong sabihin ni Sister Jier." Nawala ang ngiti ni Feng Xian at iwinagayway niya ang kanyang kamay para maglagay ng ban sa bulwagan. She looked very serious, parang ayaw niyang may makarinig sa usapan nila. Interesado si Yang Yian nang makita niyang napakaingat ni Feng Xian. Isang bagay na sineseryoso ni Feng Xian ay hindi dapat maging isang maliit na bagay. Pagkatapos niyang itakda ang pagbabawal, tumalikod siya at seryosong tumingin kay Yang Yian at sinabing, "Brother Yun, huwag mo akong sisihin sa pagiging maingat, dahil malaking bagay ang susunod kong sasabihin." Ngumiti si Yang Yian upang ipakita na naiintindihan niya, at sinabing may interes, "Sister Jier, nakaka-curious ako dito. Tungkol ba ito sa Little Demon Realm?" Umiling ang Bee Fairy at sinabing, "Para sa akin, ang mga usapin ng Cultivator World at ang Little Demon Realm ay lahat ng walang kabuluhang bagay, hindi nagkakahalaga ng aking pansin. Pupunta ako para mahanap ka ng personal sa pagkakataong ito, ngunit dahil sa isang bagay, hindi ako makakapunta, kaya kinailangan kong hayaan ang Divine Phoenix Granny na dumating. Pero Kuya Yun, huwag kang mag-alala, win-win situation ang sinabi ko, at makakabuti rin ito para sa iyo. Hayaan mo muna akong magsalita tungkol sa Divine Phoenix Clan." Okay. Si Yang Yian ay hindi nagmamadali. Anyway, nagkaroon ng marami ng oras upang makinig sa kwento ng Bee Fairy. Una sa lahat, may mga bagay na naiwan ang Phoenix sa banal na lupain ng Divine Phoenix Clan, at ang maliit na Phoenix sa tabi mo lang ang makakakuha nito, kaya sinabi ko sa Divine Phoenix Granny ang tungkol sa maliit na Phoenix na lumalabas sa tabi mo. Patawarin mo sana ako para dito, kapatid na yon. Ang Bee Fairy ay unang humingi ng tawad kay Yang Yian. Umiling si Yang Yian upang ipakita na wala siyang pakialam, dahil ang pagkakaroon ng maliit na Phoenix ay kilala sa buong mundo ng paglilinang, at malalaman ito ng mga tao sa maliit na mundo ng demonyo. Sinenyasan niya ang Bee Fairy na magpatuloy. Ang Bee Fairy ay nag-isip sandali at nagpatuloy, "Ang Divine Phoenix Clan ay umabot na sa punto ng pagtaas at pagbaba, kaya ang Divine Phoenix Lola ay tiyak na magsusumamo sa iyo na hayaan ang maliit na Phoenix na pumasok sa banal na lupain ng Divine Phoenix Clan at tulungan ang kanilang angkan na hayaan ang maliit na Phoenix na magbukas ng ilang mga seal ng mana. Ngunit alam ko na mayroong isang pares ng Phoenix Eye sa banal na lupain ng Divine Phoenix Clan. Matapos makapasok ang maliit na Phoenix sa tabi mo sa banal na lupain ng Divine Phoenix Clan,
magkakaroon ito ng dugo ng Phoenix at malamang na makakakuha ng Phoenix Eyes. Sa oras na iyon, ang maliit na Phoenix ay tiyak na magmamana ng mga mata ng kanyang mga ninuno at ang kanyang lakas at paglilinang ay lubos na mapapabuti. Pagkatapos nang marinig ito, hindi napigilan ni Yang Yiu napigilan ang Bee Fairy at sinabi, ano ang kinalaman nito sa gusto mong tulungan ko? Napangiti ang Bee Fairy at sinabing, Kuya Yun, huwag kang mabalisa at dahan-daang makinig sa akin. Ang bagay na ito ay likas na may kaugnayan. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ako humingi ng tulong sa iyo. Dahil alam kong nakikinig lang sa iyo ang munting Phoenix. Kung gusto kong tumulong ang maliit na Phoenix, dapat akong humingi ng tulong sa iyo. Sa pagsasalita tungkol dito, ang boses ng Bee Fairy ay humaba, huminto, at nagpatuloy, alam mo rin ang sitwasyon ng paglilinang ng aking kapatid na babae. Maaari itong ituring bilang isang muling pagtatayo ng Nirvana. Siya ay may kakayahang maglinang sa antas ng isang immortal na hari, ngunit ngayon ito ay katumbas ng pagsasanay mula sa pinakamababang antas ng immortal. Walang kamatayan. Kung hindi dahil sa pag-iral ng Immortal King Realm, sa totoo lang, baka hindi ko ma-order ang Divine Phoenix Granny, kaya kailangan agad ng kapatid ko na pagbutihin ang kanyang cultivation. Kahit papaano ang kanyang paglilinang ay dapat umabot sa antas ng ikapitong Turnlose Immortal bago siya makabalik sa Immortal Realm. Kung hindi, kung babalik siya sa Immortal Realm kasama ang kanyang kasalukuyang cultivation, natatakot ako na mahanap siya ng mga kaaway ko at tugisin siya. Hindi mo alam na maraming kaaway ang kapatid ko sa Immortal Realm. Kung walang cultivation, wala siyang kakayahan na sirain ang sarili at hindi nang ahas na bumalik sa Immortal Realm. Ngayon ang hadlang ay nakatagpo ng isang immortal na mansyon sa Little Demon Realm na mayroong kung ano ang kailangan ng aking kapatid na babae, isang bagay na makakatulong sa aking kapatid na mapabuti ang kanyang paglilinang. Ngunit para makapunta sa lugar na iyon, kailangan mo ng malakas na apoy, o ang Eye of the Phoenix, kaya kailangan mo ng tulong mo o ng Little Phoenix. Naiintindihan na niyang Yian ngayon. Napag-alaman na ang Bee Fairy ay nakahanap ng ilang immortal na mansion sa Little Demon Realm, at ang immortal na mansion na iyon ay may kayamanan, ngunit ang Bee Fairy ay hindi makapasok, kaya ang Eye of the Phoenix ay kailangan. Anong uri ng immortal na mansion ito? Curious na tanong ni Yang Yian. Ang Bee Fairy ay nagpumiglas sandali, ngunit sa wakas ay sinabi, ang Nine-Tailed Demon Fairy, ang immortal na palasyo ng isang immortal na emperador. Ang may-ari ng immortal na palasyo, ang Nine-Tailed Demon Emperor, ay wala na rito, ngunit ang immortal na palasyo na iyon ay may makapangyarihang sinaunang porma sayon. May singsing dito na hindi makapasok kung wala ang Phoenix Eye. Habang nagsasalita ang Bee Fairy, naramdaman ni Yang Yiu na ang pattern ng Chen Kun Pot sa kanyang kaliwang braso ay biglang uminit at nag-vibrate. Gumalaw ang puso ni Yang Yiu, at napagtanto niyang iyon ang matanda. Oo nga, narinig lang niya ang boses ng kanyang master na si Yun Changxi sa kanyang isipan, na nagsasabing, ay pangako mo sa kanya. Natigilan si Yang Yiu at nagsabi, matanda, kilala mo ba ang Nine-Tailed Immortal Palace? Pagkaraan ng ilang sandali, narinig na lamang niya ang pagbuntong hininga ng matanda at sinabing, yan ang tirahan ng isa sa mga asawa ng iyong Panginoon. Kabanata 17:06, ang banal na lupain ng Divine Phoenix Clan. Natigilan si Yang Yiu nang marinig niyang nagsasalita ang matanda. Kaya, ito ang tirahan ng asawa ng kanyang amo. Ito ang unang pagkakataon na nabalitaan niyang mayroon siyang asawang Panginoon. At sa sinabi ng matanda, tila higit pa sa isang asawa ang kanyang asawa. Hindi niya inaasahan na ang asawa ng Panginoon na narinig niya sa unang pagkakataon ay talagang mula sa angkan ng demonyo, at isa siyang Nine-Tailed Fox, at maging isang Demon Emperor level na pag-iral. Mukhang medyo kahanga-hanga. Noong huling sinabi ko sa iyo na pupunta ako sa Little Demon Realm para makita ang isang matandang kaibigan, ang tinutukoy ko ay ang tungkol sa asawa ng iyong amo. Tanungin ang maliit na bubuyog na ito kung may alam pa ba siya tungkol sa Nine-Tailed Immortal Mansion. Dahil gusto niyang gamitin ka at ang maliit na Phoenix para makapasok sa Nine-Tailed Immortal Mansion, dapat may alam siya. Oo, pinasimple ng maliit na bubuyog na ito ang Nine-Tailed Immortal Mansion. Totoo na ang mahahalagang lugar sa pagbuo ng Nine-Tailed Immortal Mansion ay nangangailangan ng Phoenix Eye, ngunit hindi ito ganoon ka-simple. Pumayag ka na lang. Gumawa ng desisyon si Yun Changxi para kay Yang Yiu at maikling ipinakilala ang Nine-Tailed Immortal Mansion. Tumingin si Yang Yiu sa Bee Fairy at sinabing, okay, sumasang-ayon ako dito. Tuwang-tuwa ang Bee Fairy at sinabing, susunod, ipopromote ko ang maliit na Phoenix na makapasok sa sagradong lupain ng Shenfeng Clan. Pagdating ng oras, dapat mong sabihin sa maliit na Phoenix na mabuti at hayaan siyang makuha ang Phoenix Eye. Ngumisi si Yang Yiu at sinabing, mas mabuting ipareha mo ang Shenfeng Bianan at hayaan akong pumasok at ang maliit na Phoenix sa sagradong lupain ng Shenfeng Clan ng magkasama. Kailangan kong tiyakin ang kaligtasan ng maliit na Phoenix, kung hindi, hindi ko papasukin ang maliit na Phoenix sa sagradong lupain ng Shenfeng Clan.
Narinig ng Bee-Fairy ang mga salita ni Yang Yiyo at bahagyang napahiya, ang sagradong lupain ng angkan ay ang pinakamataas na ipinagbabawal na lupain ng iba. Natatakot ako na mahirap itong harapin. Mag-iisip ako ng paraan pagdating ng panahon. Okay, opisyal na akong sumasang-ayon sa iyo tungkol sa Nine-Tailed Immortal Mansion. Maaari bang sabihin sa akin ni Sister Gier kung gaano karami ang nalalaman mo tungkol sa Nine-Tailed Immortal Mansion? Tanong ni Yang Yiyo ayon sa bilin ng matanda. Sa mansyon ng asawa ng amo sa bahay, kahit may kayamanan, priority niya at hindi niya ito maibibigay sa iba. Naisip ito ni Fairy Bee at sinabing, ang Nine-Tailed Immortal Palace na nalaman ng kapatid ko sa Little Demon Realm sa mga nakaraang taon ay talagang isang bawal na lugar. Kapag pinag-uusapan ang Nine-Tailed Immortal Palace, alam ng lahat ng nasa Little Demon Realm ang tungkol dito. May pagkamangha at bawal. Usap-usapan na ang Nine-Tailed Demon Emperor ay asawa ng isang mahusay na figure sa mundo ng engkanto. Ito ay isang napakatandang tsismis. Maraming puwersa ang sumubok na makipagsapalaran sa Nine-Tailed Immortal Palace, ngunit walang nakapasok. Anyway, isa na itong walang laman na palasyo ng engkanto, ngunit napakalakas ng porma sayon at walang makapasok. Gayunpaman, pagkatapos ng 10,000 taon, ang anumang porma sayon ay hihina kung hindi ito mapapanatili, kaya nagpunta ako upang tuklasin ito. Sa tulong ng Phoenix Eye, may pagkakataong makapasok. Wala nang iba. Tutal wala namang nakapasok. Isang demonyong emperador, karamihan sa mga tao ay walang lakas ng loob na pumasok sa mansyon. Ang pinakamataas na antas ng paglilinang sa Little Demon Realm ay katumbas lamang ng antas ng ika-6 na pagliko na nakakalat na immortal. Pagkatapos magsalita ng Bee-Fairy, tumanggo si Yang Yiyo upang ipakita na alam niya, ngunit sa kanyang isip ay tinatanong niya ang kanyang Panginoon na si Yun Changxi, anong mga kayamanan ang mayroon sa mansyon ng engkanto ng asawa ng iyong Panginoon, ang matanda. Sa oras na ito, ang matanda ay awkward na sinabi, sa katunayan, hindi pa ako nakapunta sa fairy mansion ng iyong Nine-Tailed Master's wife. Pagkatapos ng ilang pag-aaway sa asawa ng iyong amo, bumaba siya sa Little Demon Realm. Ang alam ko lang ay nasa Little Demon Realm siya at hindi na siya pinuntahan. Ngayon iniisip ko na mali talaga. Hindi ko alam kung nasa fairy mansion pa siya at kumusta na siya. Sa pagtatapos ng mga salita, puno siya ng guilt. Hindi napigil ang imulat ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ba narinig ng matanda sa Bee-Fairy na walang laman ang bahay ng engkanto ng asawa ni Master? Baka matagal nang nagpakasal muli ang asawa ni Master, hehe. Ikaw na taksil, hindi mo man lang alam na aliwin ng guro, ngunit talagang pinapahirapan mo ang mga bagay para sa guro. Baka nasa bahay engkanto pa ang asawa ng Master mo. Paano malalaman ng bubuyog kung naroon siya o wala? Sinumpa ni Yun Changxi si Yang Yiyan. Nang ang dalawang master at apprentice ay nag-uusap sa kanilang isipan, ang Bee-Fairy ay nakakita lamang ng kakaibang ngiti sa mukha ni Yang Yiyan at hindi niya maiwasang sabihin, Kuya Yun, ano ang nangyayari sa iyo? Wala, hehe, mabilis na sagot ni Yang. Hindi alam ng Bee-Fairy ang pagkakaroon ng matanda. Pagkatapos ay nag-usap ang dalawa tungkol sa ilang bagay tungkol sa Little Demon Realm. Ayon sa Bee-Fairy, nakatanggap nga siya ng balita na target siya ng Heavenly Wolf Clan. Nangako siyang hintayin ang maliit na phoenix na lumabas sa banal na lupain ng Shenfeng Clan, at pagkatapos ay tulungan si Yang Yiyan na patayin ang Heavenly Wolf Clan at alisin ang isang problema sa hinaharap. Ang pagpapalam sa maliit na phoenix na pumunta sa banal na lupain ng Shenfeng Clan ay maaari ding ituring bilang pagpapabuti ng lakas. Sinabi ng Bee-Fairy na ang kanyang kasalukuyang lakas at antas ng cultivation ay nakabawi lamang sa antas ng isang fifth-turn loose fairy, ngunit siya ay nasa kaharian ng isang fairy king, at kadalasan ay maaari niyang takutin ang maraming tao sa maliit na mundo ng demonyo. Sa katunayan, naunawaan ni Yang Yiyan na ito ang kahinhinaan ng Bee-Fairy. Ang isang demonyong engkanto sa antas ng fairy king, kahit na ang kanyang lakas sa paglilinang ay nasa antas ng isang fifth-turn loose fairy, ay nasa antas pa rin ng fairy king, at ang mga lihim na pamamaraan na kanyang kinokontrol ay tiyak na hindi maihahambing sa ilang mga master sa maliit na mundo ng demonyo. Nang maglaon, napag-usapan nila ang tungkol sa matching na may 6 na tainga, ngunit sinabi ng Bee-Fairy, ang patay na unggoy na iyon ay dapat nagsasanay sa isla ng Sansian. Sa tingin ko ay bumabawi rin ang kanyang lakas tulad niya. Kapag naabot niya ang isang tiyak na antas, tiyak na babalik siya sa mundo ng engkanto. May mga fairy stone veins sa Sansian Island. Sa relatibong pagsasalita, hanggat maaari niyang mahanap ang diwata na bato, mas mabilis na makakabawi ang kanyang paglilinang. Ang patay na unggoy ay malamang na pumunta sa Sansian Island para aibuli ang mga nagkalat na immortal. Labis na natigilan si Yang Yiyan nang marinig niya ito. Kung ang six-eared macaque ay talagang gaya ng sinabi ng Bee-Fairy, ito ay magiging interesante. Anyway, naghahanda na rin siya para sa mga gawain ng Little Demon Realm, kaya kailangan niyang pumunta sa Sansian Island.
Ang matanda ay may 3 burrow at nag-iwan ng isang tunay na Daoist temple sa Sanxian Island. May isang bagay doon na makakatulong sa kanya na muling buuin ang kanyang immortal na katawan. Kaya dapat pumunta siya. Bukod dito, matagal na niyang pinatay ang mga nagkalat na immortal sa isla ng Sanxian, ngunit ang mga tao sa isla ng Sanxian ay hindi nakakilos. Ito ay lubhang kakaiba. Kapag dumating ang oras, pumunta at tingnan kung ano ang sitwasyon. Ayokong masaksak ako sa likod, para magaan ang pakiramdam ko kapag nakikita ko. Makalipas ang 3 oras, lumabas ang dalawa sa bulwagan. Ang Bee Fairy ay pumunta upang makita ang Divine Phoenix Granny, at walang nakakaalam kung ano ang kanilang sinabi, ngunit ang Divine Phoenix Granny ay pumayag na isama ni Yang Yian ang maliit na phoenix sa sagradong lupain ng Divine Phoenix Clan. Sa katunayan, ito rin ay isang kondisyon na inilagay ni Yang Yian sa Divine Phoenix Granny. Kung hindi siya sisang-ayon sa mga kondisyong ito, hindi papayagan ni Yang Yian ang maliit na phoenix na makapasok sa sagradong lupain ng Divine Phoenix Clan. Naniniwala siyang papayag ang Phoenix Goddess, at sa tulong ng Bee Fairy, walang suspense. Kinabukasan, dinala ng Phoenix Goddess si Yang Yian at ang maliit na phoenix sa sagradong lupain ng Phoenix Goddess Clan. Nanatili sa labas sina Mei Jia at Dao na isa ring suporta. Ang sagradong lupain ng angkan ng Phoenix Goddess ay itinayo sa isang bundok, at ang konstruksyon ay maluho at marilag. Habang naglalakad, sa paanan ng bundok, makikita mo ang pasukan ng kuweba na may inukit na phoenix. Ang 9 metrong taas at 3 metrong lapad na pulang batong pinto ay sarado, at ang buong bundok ay gawa sa pulang bato. Ayon sa kahulugan ng Phoenix Goddess, dadalhin niya silang dalawa. Pagkapasok, may 3 bawal na lugar ng mga kuweba. Ang unang kuweba ay ang pamana na lugar na iniwan ng kanilang mga ninuno. Sa pangkalahatan, ang sinumang anak ng Phoenix Goddess Clan ay maaaring pumasok at gisingin ng Phoenix Goddess Bloodline sa unang kuweba. Ang pangalawang kuweba ay may mga kondisyon at paghihigpit. Tanging ang mga may napakataas na linya ng Phoenix Goddess ang maaaring makapasok. Sa kasalukuyan, maliban sa kanya at sa ilang mga master sa clan, si Mei Xiying lamang ang nakapasok sa nakalipas na 10,000 taon, at siya ay nagsasanay sa pag-iisa dito sa loob ng daan-daang taon. Ayon sa Divine Phoenix Granny, napakataas ng bloodline ng Divine Phoenix ni Mei Xiying. Pagkatapos niyang makalabas sa pag-iisa, tiyak na makukuha niya ang mana ng mga ninuno at amo ng pangalawang kuweba. Hindi niya alam kung anong antas ang kanyang maaabot, ngunit ito ay magiging napakataas. Inaasahan din ni Yang Yian na makakamit ni Mei Xiying ang mahusay na tagumpay. Ang ikatlong kuweba ay ang pinakamahalagang ipinagbabawal na lugar ng buong angkan ng Divine Phoenix. Tanging ang tunay na Phoenix lang ang makakapasok sa ikatlong kuweba. Ito ay nilikha ng unang henerasyon ng Patriarch na nagtatag ng Divine Phoenix Clan. May mga sabi-sabi na may mga bagay na iniwan ng tunay na Phoenix. Maraming alingaw-ngaw tungkol sa ikatlong kuweba. Kahit na ang Divine Phoenix Granny ay hindi pa nakapasok dito dahil wala siyang dugo ng Phoenix at hindi niya ito mapasok. Tungkol naman sa pagpupumilit ni Yang Yian na sumunod, ang Divine Phoenix Granny ay walang magagawa, ngunit si Yang Yian ay maaari lamang tumingin sa unang kuweba. Hindi makapasok ang ibang mga kuweba kung walang dugo ng Phoenix. Walang pakialam si Yang Yian dito. Maaari siyang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Ang focus niya ay ang samahan ng maliit na Phoenix. Kung sa hindi makasama ang maliit na Phoenix sa ikatlong kuweba, bale. Dahil ito ang lugar ng Phoenix Bloodline, hindi ito magiging delikado sa maliit na Phoenix. Hihintayin niyang lumabas ang munting Phoenix sa unang kuweba. Bukod dito, sinabi na ni Yang Yiu sa Little Phoenix na kung mayroon talagang Phoenix ay, dapat niyang makuha ito, na isang magandang bagay din. Sumunod sa likod ni Lola Shenfeng, nag-spell siya para buksan ang pintong bato. Ang kuweba ay hindi kasing init ng inaakala. Makalipas ang ilang libong metro, nakarating silang tatlo sa isang bulwagan ng kuweba na higit sa 100 metro kwadrado. Nakita ni Yang Yiu na mayroon talagang 3 kuweba. Ang pintuan ng kuweba ay mukhang mas maliit, at ito rin ay isang mahigpit na saradong pinto ng bato, na natatakpan ng iba't ibang komplikadong mga inscription at rune. Kabanata 1707 isang Phoenix Statue. Nandito na tayo. Sabi ng Godly Phoenix Granny. 3 kuweba ang nakaayos ng magkasunod. Itinuro ng Godly Phoenix Granny ang kuweba sa dulong kanan mula kaliwa hanggang kanan at sinabi, ang nasa dulong kanan ay ang unang kuweba, ang nasa gitna ay ang pangalawang kuweba, at ang nasa kaliwa ay ang ikatlong kuweba. Ang iyong kamahalan, dumiretso sa ikatlong kuweba. Maaaring pumunta si Lord Yang at bisitahin ang unang kuweba ng aming angkan. Kalimutan ang tungkol sa pangalawa at pangatlong kuweba. Hindi ka makakapasok ng walang dugo ng Phoenix, hehe. Medyo proud si Godly Phoenix Granny nang magsalita siya. Halos sabihin niya, hindi kita pinapasok, pero pinilit mong sumama. Tingnan mo ngayon. Walang kwenta ang pagpasok mo.
Sa unang kuweba ka lang makakakita, at ang unang kuweba ay ang pinakakaraniwang kuweba ng angkan ng Godly Phoenix. Natural na narinig ni Yang Yian ang kahulugan ng mga salita ng Godly Phoenix Granny, ngunit wala siyang pakialam. Binabantayan lang niya ang maliit na phoenix sa labas ng kuweba. Siyempre, titingnan niya ang unang kuweba. Pagkatapos ng lahat, ito ang banal na lupain ng angkan ng Godly Phoenix. Dapat mayroong isang bagay na nagkakahalaga ng pag-aaral mula dito, o ilang mga lugar. Hindi madaling pumunta dito. Sayang naman kung hindi mo titingnan. Salamat, tumanggo si Yang Yian sa Godly Phoenix Granny. Maaari nang pumasok ang kamahalan. May kahon ng kayamanan sa ikatlong kuweba. Ito ang pamana na iniwan ng aming mga ninuno. Dugo mo lamang ang makapaglalabas at makapagbukas nito. Salamat. Kinausap ng Godly Phoenix Granny ang maliit na phoenix ng may malaking paggalang. Tumango ang maliit na phoenix at naglakad patungo sa pasukan ng ikatlong kuweba. Sinundan siya ni Yang Yian at ng Godly Phoenix Granny. Ang pinto ng bato ay natatakpan ng mga rune at isang halo ang dumadaloy. Binabantayan ito ng isang malakas na puwersa. Sinabi ng Godly Phoenix Granny sa maliit na phoenix, kailangan ng iyong kamahalan ang iyong dugo ng phoenix upang mabuksan ang ikatlong kuweba. Ang pintong ito ay nakikilala lamang ang mga phoenix. Alam ko, mahinahong sagot ng maliit na phoenix, at tila matagal na niya itong alam. Pagkatapos niyang magsalita, damaloy ang daloy ng dugo mula sa katawan ng maliit na phoenix at lumipad patungo sa pintong bato. Boom! Tumulo ang dugo sa likod ng pintong bato, at biglang umungol, at sumikat ang liwanag. Isa-isa. Umaagos ang nagniningas na pulang rune, at lumitaw ang mga makukulay na whirlpool. Ngunit hindi sila mabuksan ng malinaw. Bukas na. Nagulat ang Godly Phoenix Granny. Sinabi ni Yang Yian sa maliit na phoenix, Shanhong, mag-ingat ka sa pagpasok mo. Kung hindi posible, mag-withdraw ka na lang sa lalong madaling panahon. Hindi tayo magsasapanganib. Para sa kanya, ang kaligtasan ng maliit na phoenix ang unang prioridad. Kuya, sumama ka sa akin, sa pagkakataong ito, biglang nagsalita ang maliit na phoenix. Ang pangatlong kuweba ng iyong kamahalan ay ang Ancestral Cave, na kilala rin bilang Phoenix Cave. Tanging ang unang henerasyon ng mga ninuno lamang ang maaaring makapasok, at ang phoenix lamang ang makapasok. Kahit ako ay hindi makakapasok. Ang iba ay hindi makakapasok, at matatanggihan ng kapangyarihan ng phoenix. Nagsalita ang Divine Phoenix Granny, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi na ang kamahalan ay isang bata, masyadong walang muwang. Magsasalita na sana si Yang Yian, ngunit nagsalita ang maliit na phoenix, Kuya, huwag kang mag-alala, may paraan ako. Tara, isasama kita. Ito ang kapangyarihan ng phoenix. Nabuksan ko lang ang ilang minanang alaala sa aking isipan. Habang nagsasalita ang maliit na phoenix, itinaas niya ang kanyang maliit na kamay upang hawakan ang kamay ni Yang Yian, at walang sinasabi, dumiretso siya sa makulay na portal ng vortex. At nawala sa isang iglap. Kamahalan, hindi mo kaya, nako, sayang. Nagulat ang Divine Phoenix Granny at pinanood ang maliit na phoenix na kinuha ang kamay ni Yang Yian at pumasok sa ikatlong kuweba at nawala ng walang bakas. Siyempre, ang Divine Phoenix Granny ay hindi nag-aalala na si Yang Yian ay masaktan ng kapangyarihan ng ikatlong kuweba, ngunit siya ay nag-aalala tungkol sa pamana ng ikatlong kuweba. Iyon ang pinakamalaking treasure house ng Divine Phoenix Clan, at hindi pa siya nakapasok doon. Ngayon ang maliit na phoenix ay direktang kumukuha ng isang tagalabas. Paanong hindi siya nababalisa? Nag-aalalang sigaw ni Divine Phoenix Granny, at humakbang siya. Boom! Puff! Nang hawakan ng Divine Phoenix Granny ang pinto, isang parang bundok na puwersa ang biglang bumalot sa kanya. Sa isang iglap, ang pag-iral na maihahambing sa ika-6 na pagliko na nakakalat na walang kamatayan, sa ilalim ng backlash ng puwersang ito, ay lumipad pabalik na parang saranggola na may putol na tali. Sa sobrang lakas, bumagsak ito sa bundok, sumisigaw at nagsusuka ng dugo. Gustong umiyak ng Divine Phoenix Granny ngunit walang luha. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Lobo na may puting mata. Ang sumpa na ito ay minumura ang maliit na phoenix, dahil ang kanyang ninuno ay ang phoenix, at ang Divine Phoenix Clan ay may dugo ng phoenix na umaagos sa katawan nito, kaya mula nang matagpuan niya ang maliit na phoenix, itinuring niya ang maliit na phoenix bilang kanya. Sino ang nakakaalam na dinala ng miyembro ng pamilyang ito si Yang Yian, isang tagalabas, sa pinakamahalagang kuweba ng Shenfeng Clan? Ang ikinagulat ng lola ni Shenfeng ay ang sitwasyon na walang tagalabas na makapasok sa ikatlong kuweba ay nasira sa sandaling ito. Ano ang sitwasyon ni Xiao Fengwang na maaari niyang dalhin ang isang tagalabas sa unang kuweba? Hindi ko talaga moari. Ang lola ni Shenfeng ay umubo ng dugo at lumabas ng bundok. Tiningnan niya sina Xiao Fengwang at Yang Yian na nawawala sa pasukan ng ikatlong kuweba na may pangit na mukha, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya nakapasok. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga mata ng lola ni Shenfeng ay bumagsak sa pangalawang kuweba,
at pagkatapos ay naglakad siya patungo sa pangalawang kuweba na may masalimuot na tingin. Sa sandaling ito, dinala ni Xiao Fengwang si Yang Yian sa ikatlong kuweba. Sa pagtingin sa kuweba na may pangunahing kulay ng apoy na pula, si Yang Yian ay tulala pa rin. Hindi niya inaasahan na madadala siya ng munting phoenix sa ikatlong kuweba. Ayon sa sinabi ni Lola Shenfeng, walang sinuman maliban kay Lola Shenfeng ang makakapasok sa ikatlong kuweba. Naramdaman din niya na may malakas na puwersa o kapangyarihan ng batas sa ikatlong kuweba noon, at hindi siya makapasok. Ngunit ngayon siya ay dinala ng maliit na phoenix. Bumalik siya sa katinuan at tinitigan ang maliit na phoenix. Hindi ba sinabi ni Shanhong na walang ibang makapasok maliban sa phoenix? Tanong ni Yang Yian. Sa oras na ito, ang maliit na phoenix ay nagpakita ng isang magandang ngiti sa kanyang seryosong mukha. Tumingin siya kay Yang Yian at sinabing, "Tama si kuya, pero noong ginamit ko ang blood essence ko para buksan ang portal na ito, bigla kong naintindihan na totoo ito, pero isa akong pure-blooded phoenix at malaya akong nakakapasok at nakakalabas dito, at hanggat handa akong ipasok ang sinuman, walang problema, hehe." Biglang naintindihan ni Yang Yian nang marinig niya ang maliit na phoenix na magsalita, at naisip na ang kanyang kapatid na phoenix ay isang purong dugong phoenix, kaya't walang magagawa, at totoo nga. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ngumiti si Yang Yian ng mapait at sinabing, "Bakit hindi mo rin isama ang godly phoenix granny? Kung dadalhin mo akong mag-isa, malamang na masusuklam ang matandang babaeng iyon sa ating dalawa." Hehe, tumawa ang little phoenix at sinabing, "Kuya, huwag kang mag-alala. Masyadong maalalahanin ang matandang babae na iyon. Ayokong dalhin siya. Kung magalang siya sa atin, okay lang. Kung maglalakas loob siyang maging walang galang sa atin, marami akong paraan para harapin siya. Ang dugo ng phoenix sa katawan niya ang pinakamalaking kahinaan niya, kaya huwag kang mag-alala." Pawis na pawis si Yang Yian nang marinig niya ito. Mula sa sinabi ng Little Phoenix, tila ang makajos na Phoenix Clan ay lingkod lamang ng Phoenix. Mukhang kayang kontrolin ng Little Phoenix ang dugo ng Godly Phoenix Clan. Sana ay hindi sila kamumuhian ng Godly Phoenix Granny, kung hindi, naniniwala si Yang Yian na magkakaroon ng paraan ang Little Phoenix para harapin siya. Gayunpaman, para kay Yang, hindi na mahalaga. Masarap na makapasok. Mas magaan ang pakiramdam niya na samahan si Little Phoenix, at mas masaya pa siyang hayaan ang Little Phoenix na makuha ang mga bagay ng Godly Phoenix Clan. Hehe, maganda iyan. Sana ay hindi gagawa si Lola Shenfeng ng anumang bagay na hindi makatwiran, kung hindi, hindi tayo madaling guluhin. Tara at tingnan natin kung ano ang nandito. Sabi ni Yang Yiu sa maliit na phoenix na may kumikinang na tingin sa kanyang mga mata. "Well, kuya, nararamdaman ko na parang may tumatawag sa akin dito." Nag-aalalang sabi ng maliit na phoenix. "Maaaring ito ba talaga ang Eye of the Phoenix?" Sinabi ni Yang Yiu na may paggalaw sa kanyang puso. Sinabi sa kanya ng Bee Fairy na mayroong Eye of the Phoenix dito, at ang layunin ng pagpunta dito sa oras na ito ay upang hayaan ang maliit na phoenix na makuha ang Eye of the Phoenix. Hindi sigurado, gayunpaman, nararamdaman ko ito ng napakalakas. Lumakad pasulong ang malaki at maliit habang nag-uusap, at pagkaraan ng ilang minuto ay lumitaw sila sa isang espasyong mahigit 300 metro kwadrado, nasa bundok pa rin, at ito ay isang espasyong binuksan ng isang taong may malaking kapangyarihang mahika. Isa itong bulwagan. Pagkapasok, nang makita ng dalawa ang gitna ng bulwagan, nagulat sila. Isang malaking phoenix ang lumitaw sa bulwagan. May malakas na hininga ng apoy, at may pressure na nagparamdam kay Yang Yiu ng panginginig. Walang iba sa Nord Hall maliban sa unang pagkakataon. Ang phoenix na ito ay humigit kumulang 30 metro ang taas at humigit kumulang 40 hanggang 50 metro ang haba. Mayroon itong makukulay na balahibo sa buong katawan na napakaganda. Naglalabas ito ng napakasagradong halo. Nilunok ni Yang Yiu ang kanyang laway at nanginginig, "Shanhong, ito. Isa ba itong totoong adult na phoenix?" "Kuya, huwag kang mag-alala, estatwa lang yan." Naglakad ang maliit na phoenix patungo sa estatwa ng phoenix habang nagsasalita. Natigilan si Yang Yiu matapos itong marinig. Sa kanyang pakiramdam at paningin, hindi ito mukhang estatwa. Kabanata 1708 Purple Eyes. Susundan na sana ni Yang Yian ang Little Phoenix para tingnan, ngunit makalipas ang ilang hakbang, huminto ang Little Phoenix at lumingon sa kanya at sinabing, "Kuya, huwag mo akong sundan." Delikado. Natigilan si Yang Yian, ngunit tumigil. Hindi niya tinanong si Little Phoenix kung ano ang panganib. Anyway, alam niyang hindi siya sasaktan ni Little Phoenix. Kung gayon mag-ingat ka. Hindi siya sinundan ni Yang Yian at sinabi sa Little Phoenix. Tumango si Little Phoenix at sinabing, "Oo, alam ko." Maliit na Phoenix. Nagpatuloy sa paglalakad. Nang lapitan niya ang estatwa ng Phoenix 100 metro ang layo, nakita ni Yang Yian ang isang malaking apoy na biglang sumabog mula sa estatwa ng Phoenix, na kumalat ng malakas.
Ramdam ni Yang Yian ang napakainit na alon ng init na dumarating mula sa layong mahigit 100 metro. Nag-aalala siya sa Little Phoenix at hindi niya napigil ang sumigaw, Shanhong. Kuya, huwag kang mag-alala sa akin. Okay lang. Dumating ang nakaka-relax na salita ni Little Phoenix. Napilitan si Yang Yian pabalik sa sulok ng heat wave. Nang marinig niya ang boses ng Little Phoenix at tumingin siya, nakita niya na nasa dagat ng apoy ang Little Phoenix at maayos siya. Ang temperatura ng apoy, na 12-dosenang o daan-daang beses na mas malakas kaysa sa tunay na essence fire, ay hindi nakaapekto sa maliit na phoenix. Hindi pa rin siya huminto at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa phoenix statue. Ngunit sa susunod na sandali, isang sigaw ng phoenix ang tumunog, Chu. Ipinakita ng maliit na phoenix ang tunay na katawan nito at naging phoenix na may sukat ng katawan na ilang metro. At ang lahat ng apoy ay talagang umikot sa katawan ng maliit na phoenix. Kung titingnang mabuti, hindi ang apoy ang umaatake sa maliit na phoenix, ngunit ang maliit na phoenix ang lumalamon sa mga apoy na ito. Sa oras na ito, napagtanto ni Yang Yian na ang kanyang mga alalahanin ay hindi kailangan. Ang maliit na phoenix ay orihinal na isang espiritu, at ang talento ng phoenix ay orihinal na apoy. Ang pagharap sa apoy ay hindi lamang hindi makakasakit sa kanya, ngunit makikinabang din sa kanya. Sa sandaling ito, habang pinapanood ang maliit na phoenix na sumisipsip ng apoy, gumaan ang loob ni Yang Yian. Marahil para sa ibang mga nilalang, ang gayong apoy ay maaaring masunog hanggang mamatay, ngunit ang maliit na phoenix ay itinuturing ang mga apoy na ito bilang sigla ng paglilinang. Napalunok ng baliw. Ang estatwa ng phoenix sa gitna ng bulwagan ay naglalabas ng mas maraming apoy, at ang kulay ay padilim ng padilim. Nagtago si Yang Yian sa malayong lugar. Noong una, naramdaman lang niya na napakataas ng temperatura ng heat wave, ngunit kakayanin niya, ngunit nang maglaon ay kailangan niyang gamitin ang tunay na diwa para ipagtanggol ang sarili. Lihim niyang kinagat ang labi. Sa ilalim ng ganoong kataas na temperatura, makayanan ba ito ng maliit na phoenix sa apoy? Sa maikling panahon, ang maliit na phoenix ay direktang dumating sa phoenix sculpture. Sa apoy, tila nakakita si Yang Yian ng isang uri ng tulay na nabuo sa pagitan ng maliit na phoenix at ng estatwa ng phoenix. Ngunit may nakita siyang apoy na tumalsik mula sa bibig ng phoenix statue at direktang konektado sa bibig ng maliit na phoenix. Tila isang malaking ibon na nagpapakain sa isang maliit na ibon. Sa sandaling ito, ang madilaw-dilaw na apoy sa mga mata ni Yang Yian ay unti-unting naging pula, at pagkatapos ay mula pula hanggang madilim na pula. Bukod dito, ang kulay ng apoy ay patuloy na lumalalim habang lumilipas ang panahon. At ang figure ng maliit na phoenix ay ganap na nabaon ng apoy, at isang flame outline lamang ang makikita. Nakita ni Yang Yian na ang lahat ng apoy ay tumusok sa katawan ng maliit na phoenix. Naisip ni Yang Yian na maaaring ito ay isang uri ng pamana na nakuha ng maliit na phoenix. Noong una, naisip niya na kahit na mayroong anumang mga kayamanan pagkatapos makarating dito, kailangan niyang hanapin ang mga ito. Sa hindi inaasahan, nagsimula na ang mana. Siyempre, ito ang pamana ng maliit na phoenix. Ang pamana ng maliit na phoenix ay nagsimula mula sa sandaling nagsimula ang apoy. Ito ay isang pagkakataon para sa maliit na phoenix. Kung gaano kalaki ang pagkakataong ito, hindi alam ni Yang Yian, ngunit ito ay dapat na mabuti, dahil ito ang lugar kung saan ipinasa ang phoenix. Ang pinakadakilang kayamanan ng pamilya Phoenix ay ipinasa na ngayon sa maliit na Phoenix, ngunit napakasaya ni Yang. Ngayon sa tingin ko kung ang maliit na Phoenix ay makakakuha ng mana na ito, tiyak na magkakaroon ito ng maraming mga pakinabang at paglago. Hindi inisip ni Yang Yian na matatapos ito sandali, dahil puno ito ng espiritual na enerhiya ng elemento ng apoy. Umupo na lang siya at nagsimulang mag-practice at hinintay na matapos ang munting Phoenix. Pagkatapos ng malalim na pagsasanay, lumipas ang oras ng hindi namamalayan. Lumipas ang isang buwan. Lumipas ang isang taon. Ang paglilinang ni Yang Yian ay hindi tumaas. Matapos niyang maabot ang dakilang kasakdalan ng Ascension Realm, ang susunod na hakbang ay ang umakyat upang maging isang immortal. Ngunit ito rin ay isang malaking hadlang. Maraming tao ang nahihirapang makapasok sa Ascension Realm, at pagkatapos ay tungo sa napakahusay na kasakdalan ng Ascension Realm, ngunit hindi nila maintindihan ang liwanag ng koneksyon, at hindi sila maaaring umakyat sa kanilang buhay, walang pagkakataon na maging mga immortal, at sa wakas ay maging dilaw na lupa. Napakahirap gumawa ng progreso sa cultivation sa Ascension Realm. Sa oras na ito, ang kailangan ay hindi ang pagsipsip at pagpino ng espiritual na enerhiya, ngunit higit pa sa realm perception. Si Yang Yiyo ay nasa ganitong sitwasyon ngayon. Nalaman niyang naabot na niya ang punto ng paglilinang. Kaya pagkatapos ng isang taon ng cultivation, naabot niya ang dakilang kasakdalan ng Ascension Realm at hindi siya makagawa ng anumang pag-unlad. Kaya huminto siya sa pagsasanay at inilagay ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pangunawa sa lupain. Sa oras na ito, ang cultivation perception ang pinakamahalaga.
Hindi niya pinilit kung magkakaroon ng mga pakinabang o wala. Anyway, hinintay na lang niyang magising ang munting Phoenix. Ayusin lamang ang larangan ng paglilinang at ang iba't ibang mahiwagang kapangyarihan na kanyang natutunan. Ang paggugol ng oras upang maunawaan ay magbubunga ng mga pakinabang. Sa isang kisap mata, 10 taon na. Sa panahong ito, ilang beses na nagising si Yang Yiu mula sa pagmumuni-muni, ngunit ang maliit na Phoenix ay nagsasanay pa rin, at ang apoy ay naging lila. Ngunit ang dagat ng apoy sa buong bulwagan ay naglaho, at ang apoy ng lahat ay nagsama-sama, o namuo sa maliit na Phoenix. Sa oras na ito, huminto si Yang Yiu sa pagsasanay. Tila sa kanya na ang mana ng maliit na Phoenix ay dapat na halos naroroon. 10 taon na ang lumipas sa isang iglap, at naramdaman na lamang niya na saglit na siyang nagmumuni-muni. Nalaman niya na habang bumubuti ang kanyang cultivation level, ang oras na ginugol niya sa pagmumuni-muni ay magiging mas maikli, at parang isang sandali lang ang lumipas. Naalala niya ang mga kwentong narinig niya mula sa nakatatandang henerasyon noong bata pa siya, na nagsasabing maaaring umidlip ang mga Diyos sa loob ng libu-libong taon. Ngayon tila ito ay ang parehong estado. Basta, habang nagbubuntong hininga siya ng ganito, nagpakawala siya ng mahabang sipol. Shoo! Biglang tumangala si Yang Yian, para lamang makita na ang lahat ng apoy ay namatay na. Ang mga apoy sa estatwa ng Phoenix ay nawala lahat, nang walang anumang kulay, at naging kulay puting jade, na tila orihinal na kulay ng estatwa ng Phoenix. Ang maliit na Phoenix ay tila kasama pa rin sa apoy sa sandaling ito, at ang apoy sa katawan nito ay naging madilim na lila. Shoo! Isang malakas at mahabang sipol ang patuloy na tumunog. Naririnig ni Yang Yian na ang mahabang sipol ng maliit na Phoenix ay puno ng kagalakan sa sandaling ito. Sa susunod na sandali, ang apoy sa maliit na Phoenix ay unti-unting namatay, o sa halip, sila ay pinigilan. Mataman siyang nagmasid, at nakita ang totoong anyo ng maliit na Phoenix na lumitaw. Siya ay tila hindi naiiba sa dati, at ang kanyang hitsura ay hindi mukhang malaki, ngunit naramdaman ni Yang Yian na ang aura ng maliit na Phoenix ay iba. Ito ay mas malakas kaysa dati. Nang makita niya ang mga mata ng maliit na Phoenix, nakita niya na ang mga mata ng maliit na Phoenix ay puno ng lila. Pagkatapos ang munting Phoenix ay naging anyo ng tao na may kislap ng liwanag. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita ni Yang Yian na medyo tumangkad ang maliit na Phoenix. Dati ay mukha siyang batang babae na 8 o 9 na taong gulang, ngunit ngayon ay parang 11 o 12 taong gulang. Siya ay nagkaroon ng unang hitsura ng isang batang babae. Pagkalipas ng 10 taon, lumaki ng kaunti ang maliit na Phoenix. O sa madaling salita, siya ay lumaki pagkatapos ng pagsipsip ng apoy ng Phoenix sa loob ng 10 taon. Kuya. Matapos ang isang masayang boses, ang maliit na Phoenix ay tumakbo kay Yang Yian na may ngiti sa kanyang mukha. Pagdating niya sa kanyang tabi, nakita ni Yang Yian na ang lilang liwanag sa mga mata ng maliit na Phoenix ay nawala, ngunit ang kanyang mga mata ay ganap na naging mga lilang pupil. Na may kaunting kakaiba, ngunit mas maganda. Purple pupils, ito ang unang beses na nakita niya sila. Naisip niya sa sarili na baka ito na ang ani ng munting Phoenix sa pagkakataong ito. Nakagawian pa ring iniunat ang kanyang kamay, ngumiti at hinawakan ang ulo ng maliit na Phoenix at sinabing, "Ano ang pakiramdam mo? May nakuha ka ba?" Ang maliit na Phoenix ay tila nagbago ng karakter. Nang marinig ang tanong ni Yang Yian, tumawa siya at sinabing, "Kapatid, ang Phoenix Eye na sinabi ng Bee Fairy ay wala, ngunit pinahintulutan ako nitong pinuhin ang Purple Pupil." Sa tingin ko, ang Purple Pupil ang tinutukoy niya, hindi ang Phoenix Eye. Ang apoy ay totoo, ito ang tunay na Phoenix Divine Fire, na nagbigay sa akin ng marami. Ang pangunahing bagay ay ang mana ay pino ang Purple Pupil Eye. Sa pares ng mga mata na ito, magkakaroon ako ng paraan upang mailigtas ang aking buhay sa hinaharap, at matutulungan ko rin ang aking kapatid na patayin ang kaaway at protektahan ang lahat. Ang Purple Pupil Eye ay nakakakita sa pamamagitan ng mga ilusyon at nakakakuha ng mga kaluluwa ng mga tao. Anyway, maraming benepisyo, kailangan kong pag-aralan ito ng dahan-dahan, at ito ay magiging mas at mas malakas sa hinaharap. Isa ito sa makapangyarihang likas na mahiwagang kapangyarihan ng aming angkan ng Phoenix. Tuwang-tuwa si Little Phoenix nang magsalita. Natuwa si Yang Yian para sa maliit na Phoenix nang marinig niya ito. Hindi siya masyadong nagtanong tungkol sa Purple Pupil Eye na sinabi ng maliit na Phoenix. Bagamat itinuring siya ng maliit na Phoenix bilang kanyang sariling kapatid, umaasa pa rin siya na ang maliit na Phoenix ay magtatago ng kanyang sariling mga lihim. Sinabi ni Xiao Xiao, "Ito ay isang magandang bagay. Congratulations sa iyong malaking hakbang sa iyong paglaki. Gayunpaman, hindi ka dapat magpabe sa iyong paglilinang sa hinaharap. Tao ka man o isang demonyo, kahit na ikaw ay isang banal na ibong Phoenix, kailangan mo pa ring lumaki at maging malakas. Kung hindi, ang mundong ito ay napakalupit. Okay lang ngayon, ngunit may naghihintay sa iyo sa hinaharap,
ngunit may naghihintay sa iyo sa hinaharap, hindi maaaring maging tamad sa iyong paglilinang. Oo, kuya, huwag kang mag-alala, alam ko, tiyak na hindi ako magiging tamad, at mas magsisikap ako sa hinaharap. Masuner ang sagot ng munting Phoenix. Pagkatapos sabihin iyon, may naalala siya at sinabing, by the way, kuya, may something sa loob ng Phoenix statue. Nakikita ko. Iminuwestro ng maliit na Phoenix si Yang Yio na sundan siya para tingnan. Ah, mapanganib ba ito? Si Yang Yio ay natakot pa rin sa nakaraang apoy ng Phoenix. Hehe, kapatid, huwag kang mag-alala, walang panganib. Ang proteksyon ng estatwa na ito ay ang apoy ng Phoenix na hinigop ko. Ngayon ang aking apoy ay nag-evolve na sa antas ng apoy na kulay lila, at maaari nitong sunugin hanggang mamatay ang mga nagkalat na immortal tulad ng Divine Phoenix Granny. Nakangiting paliwanag ng munting Phoenix. Hayes! Si Yang Yio ay sumipsip ng malamig na hangin habang nakikinig sa maliit na Phoenix. Sunugin hanggang mamatay ang Divine Phoenix Granny. Alam mo, iyon ay isang pag-iral na katumbas ng antas ng isang ika-6 na Turnlus Immortal. Talagang sinabi ng maliit na Phoenix na ang kanyang kasalukuyang apoy ng Phoenix ay maaaring sumunog hanggang mamatay sa ika-6 na antas ng pagliko, na mas malakas kaysa sa kanya. Maaari lamang siyang lumaban sa 5th turn level sa pinakamaraming ngayon. Kung ito ay pang-6 na pag-iral, hindi siya sigurado, at kailangan niyang labanan ang kanyang buhay. Ang maliit na Phoenix ay maaaring masunog hanggang mamatay ang ika-6 na pag-iral sa pamamagitan lamang ng ilang mga salita, na ikinagulat ni Yang. Siyempre, mas masaya siya para sa maliit na Phoenix. Pagkatapos ay ngumiti siya at nagtanong, kung gayon, ang lahat ng mga kayamanan sa kuwebang ito ay nasa katawan ng estatwa ng Phoenix na ito. Nakikita mo ba ito sa pamamagitan ng iyong mga lilang mata? Oo, nakikita ko. Gaya nga ng sinabi ng Divine Phoenix Granny, meron talagang treasure box sa katawan ng Phoenix statue. Bukod sa treasure box, may 3 balahibo sa buntot ng Phoenix. Bukod doon, wala nang iba. Kuya, sandali, kukunin ko. Nang matapos magsalita ang munting Phoenix, ikinaway niya ang kanyang kamay at tumama ang apoy sa estatwa ng Phoenix. Bitek. Ang sumunod na sandali ay nabasag ang estatwa ng Phoenix. Pagkatapos, tulad ng inaasahan, lumitaw ang isang parisukat, isang talampakan ng haba na kahon ng kayamanan, at isang pagsabog ng makulay na liwanag ang nagpapaliwanag sa buong bulwagan. Ang makulay na liwanag ay lubhang nangangako. 3 balahibo ng buntot ng Phoenix. Kinawayan ng maliit na Phoenix ang kanyang kamay at kinuha ang 3 balahibo ng Phoenix at ang kahon sa kanyang kaliwat kanang kamay. Sa sandaling ito, narinig ni Yang Yio ang tinig ng matanda, at mahinang sinabi niya, "Hoy, talagang ang mga balahibo ng Phoenix, saan ka nanggaling, brat?" Inilibot ni Yang Yio ang kanyang mga mata nang marinig niyang nagsalita ang matanda. Medyo neurotic siya nang marinig ang tono ng matanda. Ngunit sa pag-iisip niya, sa tuwing nakakakuha siya ng isang bagay na parang likas na kayamanan, ay hindi maiiwasang lilito ito sa isang hindi pangkaraniwang lugar, at madalas kapag nakatagpo siya ng malaking panganib, ang matanda ang nagpahirap sa kanya. Ngayon ang tono ng matanda ay medyo neurotic, na tila normal. Pagkatapos tumawa, sumagot siya sa kanyang puso, "Huwag kang mag-alala, matanda, walang panganib sa pagkakataong ito. Nasa banal na lupain tayo ng angkan ng Shenfeng." Pagkatapos ay maikling sinabi ni Yang Yio sa matanda ang tungkol sa sitwasyon. Kabanata 1709, ang makukulay na balahibo na kasuotan na hindi maaapektuhan ng lahat ng kasamaan. Mabuti naman. Natatakot ako na bigla kang pumasok sa anumang mapanganib na lugar. Sa wakas ay nagising na ako, ngunit ayaw kong panasan ang iyong puwetan at makatulog muli. Medyo natakot pa rin si Yun Changxi nang magsalita siya. "Ah, matandang lalaki, bakit parang ikaw talaga?" Nagpahayag ng paghamak dito si Yang Yio. Wala kang alam, mula ngayon, maging mas masunurin ka sa akin, at huwag kang pumunta sa anumang delikadong lugar. Sabi ko pupunta ako sa isla ng Sanxian, at kailangan ko pa ng kaunting lakas para pumunta doon. At saka, nasa great perfection ka na ng Ascension Realm. Ang susunod na kasanayan ay dapat na maghanap ng katatagan, hindi tagumpay, at maunawaan ang dakilang paraan ng langit at lupa. Hindi katumbas ng halaga ang pumunta sa pintuan ng langit at lupa para makipagsapalaran. Naiintindihan mo ba, mabahong bata ka? Nagmura si Yun Changxi nang walang pag-aalinlangan. Walang magawang sinabi ni Yang Yio, okay, I get it. By the way, from what you said, medyo maganda ang Phoenix Feather. Ano ang gamit nito? Mahinang sinabi ng matanda, ito ay isang tunay na pang-adultong balahibo ng Phoenix, at ito ay napakatanda na. Ito ay dapat na balahibo ng buntot ng isang sinaunang Phoenix. Ang pinakamahalagang bahagi ng mga balahibo ng Phoenix na nasa hustong gulang ay ang buntot. Ito ay imyon sa tubig at apoy, at hindi apektado ng masasamang espiritu.
Gayunpaman, ito ay immune sa lahat ng masasamang espiritu. Ito ay isang bihirang kayamanan na maging isang treasure robe. Ang mas mahalagang punto ay na maaari nitong ituon ang isip at protektahan ang isip mula sa pagkagambala ng masasamang espiritu. Pinakamabuting isuot ito habang nagmumuni-muni at nagsasanay. Ang tatlong Phoenix Tails na ito ay maaaring gawing tatlong treasure robe. Ang mga kulay ng 7 kulay na treasure robe ay maaaring baguhin sa kalooban. Kung ito ay pinuayon sa lihim na pamamaraan ng Master, maaari rin itong magkaroon ng kapangyarihan ng invisibility at ihiwalay ang iba mula sa pagtuklas ng kanilang espiritual na kamalayan. Hehe, ito ay isang walang kapantay na kayamanan para sa masasamang tao. Pagkatapos makinig sa matandang lalaki, nakita ni Yang Yiyo ang berdeng liwanag sa kanyang mga mata at sinabi, "Matanda, turuan mo ako kung paano pinuhin ito." Ito ay isang balahibo ng Phoenix. Kailangan mo munang tanungin ang maliit na Phoenix kung payag ito. Mabagal na sabi ni Yun Changxi. Ngumisi si Yang Yiyan at tumingin sa Little Phoenix. Alam niyang tiyak na papayag si Little Phoenix. 3 balahibo ng Phoenix ang maaaring gamitin upang pinuhin ang 3 makukulay na damit na kayamanan. Tama lang. Mayroon siyang isa, si Little Phoenix at Sister May ay may tig-isa. Ayon sa matanda, ang pagiging invisible at pigilin ng aura ng isang tao ay maaaring maging isang mamamatay. Shanhong, hayaan mo akong pag-usapan ang isang bagay sa iyo. Gagamitin ni Kuya ang 3 balahibo ng Phoenix na ito upang pinuhin ang mga makukulay na damit na kayamanan. Kung gayon, maaari ba tayong dalawa ni Sister May? Diretsyong tanong ni Yang. Hanggat kapaki-pakinabang ito kay Kuya, walang pakialam si Shanhong. Nakangiting sagot ni Little Phoenix. Okay, pagkatapos ay naayos na. Kinawayan ni Yang ang kanyang kamay at direktang iniligpit ang 3 balahibo ng Phoenix. Sa oras na ito, ang maliit na Phoenix ay nagtanong, "Brother, ano ang dapat nating gawin sa treasure box na ito?" Naisip ni Yang Yiyan ang sinabi ni Lola Shenfeng, at sinabing, ang kahon na ito ay dapat ipaubaya sa angkan ng Shenfeng. Kung tutusin, nakuha mo na ang pinakamaraming benepisyo mula noong pumasok tayo. Hindi ka dapat masyadong gaaman at dapat palaging mag-iwan ng ilan para sa iba. Pagkatapos magsalita ni Yang, bahagyang idinagdag niya, nakikita mo ba kung ano ang nasa loob ng treasure box? Well, nakita ko na ito ay isang jade slip of inheritance sa harap mo. Sagot ng munting Phoenix. Saan? Pwede mong buksan. Tanong ulit ni Yang Yiyan. Tumango ang maliit na Phoenix, maaari mo itong buksan anumang oras. Isang bakas ng pakikibaka ang sumili sa mukha ni Yang at sinabi niya, kalimutan mo na ito, ang treasure box na ito ay iiwan sa Shenfeng clan. Okay. Bahagyang ngumiti ang maliit na Phoenix. Dapat may bottom line ang mga tao. Dahil nangako si Yang kay Lola Shenfeng na ilabas ang treasure box at ibibigay ito sa kanya, hindi niya masisira ang kanyang pangako. Bukod pa rito, ang treasure box ay dapat maglaman ng inheritance na maaari lamang gawin ng Shenfeng clan, at iba pa. Maaaring hindi niya ito magagamit. Kung tungkol sa pamana at paglilinang, si Yang ay may matandang lalaki, ang pinakamataas na Panginoon ng mga nakakalat na immortal, kaya hindi siya kulang sa mga ito. Matapos hilingin sa maliit na Phoenix na iligpit ang kahon ng kayamanan, nagbigay ng tagubilin si Yang Yiyo, naupo ng naka-crossleg, at pinag-usapan ang 2 makukulay na damit na kayamanan sa matanda. Sa imahinasyon ni Yang Yiyo, si Yun Changxi ay isang treasure house of inheritance, at naramdaman niya na ang matanda ay isang omniscient existence. Hindi nagtagal, nalipat sa kanyang isipan ang lihim na paraan ng pagpino ng mga damit na kayamanan. Pagkatapos nito, sinimulan ni Yang Yiyo na pinuhin ang mga damit na kayamanan ayon sa mga tagubilin ng matanda. Mayroong maraming mga materyales sa kanyang Chenkun pot space, na sapat na. Gayunpaman, ang pangunahing materyal ay ang balahibo ng Phoenix, at ang iba ay pantulong. Hindi tulad ng alchemy, si Yang Yiyo ay walang gaanong contact sa paraan ng pagpino ng mga instrumento, at wala siyang gaanong alam, at hindi siya pinahintulutan ng matanda na magtrabaho ng gusto sa bagay na ito. Mula sa simula ng paglilinang, tinuruan siya ng paraan ng alchemy, at maaari lamang niyang pinuhin ang ilang mga simpleng instrumento. Ito ang unang pagkakataon na pinino niya ang isang tunay na high-level na instrumento. Una, pamilyar sa lihim na paraan ng pagpino ng mga instrumentong itinuro ng matanda sa iyong isipan. Mayroong isang matunag na pangalan na tinatawag na Great Creation Art na sumasaklaw sa lahat. Ayon sa matanda, ang pamamaraan ng pagpino ng Great Creation Art ay hindi nangangailangan ng tulong ng anumang bagay upang pinuhin ang sandata, at ang proseso ng pagpino ay maaaring makumplito sa isang pares ng mga kamay lamang. Bukod dito, ang Great Creation Art ay isang hanay ng mga pamamaraan ng pagpino na nakuha niya bago siya mamatay. Ito ay isang diskarteng nakatuon sa paglago at maaaring magamit ng mahabang panahon sa hinaharap. Nang makita ni Yang Yiyo ang nilalaman, medyo nabigla siya. Ang pamamaraan ng pagdadalisay ng Great Creation Art ay napakaganda, at ito ay talagang isang mahusay na paraan ng pagpino.
Hindi niya naiwasang tanungin ang kanyang amo, matanda, ang galing mo namang pamamaraan, bakit ngayon mo lang ito ibinigay sa akin? Kung ibinigay mo ito sa akin kanina, baka naging dalubhasa na ako sa mga kagamitan sa pagpino. Malamig na sinabi ni Yun Changxi, alam mo shit. Hindi mo ba narinig ang kasabihang mas kaunti ang mas mababa? Noong nakaraan, hiniling ka ng iyong master na mag-major sa alchemy at magpakadalubhasa sa alchemy research. Kung ay dadagdag mo itong refining technique, baka wala ka ng silbi sa alchemy ngayon. Bukod dito, pinag-aralan din ng iyong master ang pagpino ng Great Creation Technique sa mahabang panahon bago niya maisulat ang kanyang karanasan. Ito na ang tamang oras para pag-aralan mo ito ngayon. Huwag ka nang magsalita. Simulan ang pagpino ngayon. Sabihin sa maliit na phoenix at hilingin sa kanya na tumulong sa ibang pagkakataon. Ang maliit na phoenix ay hindi marunong magpino ng kagamitan. Ungol ni Yang Yiyo. Gawin mo na lang kung ano ang ipag-uutos sa iyo, bastard. Masyado kang kalokohan. Kailangan mong pinuhin ang mga balahibo ng phoenix. Sa tingin mo ba mapapadalisay mo sila gamit ang iyong tunay na apoy? Huwag mo nang isipin ang pagpino sa mga balahibo ng phoenix nang walang tulong ng apoy ng phoenix ng munting phoenix. Nagmura si Yun Changxi. Okay, nakuha ko. Mabilis na sumang-ayon si Yang Yiyo. Isipin mo, ang banal na ibong phoenix ay magaling sa mga uwak ng apoy. Ang mga balahibo sa phoenix ay natural na hindi gaanong takot sa apoy. Huwag sabihin na kung walang malakas na apoy at paraan, ang pagpino ay magiging isang problema. Shanhong, kumanda ka mamaya. Kailangan ko ang iyong apoy upang makatulong na mapadalisay ang mga balahibo ng phoenix. Pagkatapos magsalita, naramdaman ni Yang Yiyo na kakaiba ang paghiling sa phoenix na pinuhin ang mga balahibo ng phoenix ay parang sinusubukang pigilan ang apoy sa pagsunog ng sarili mong buhok. Okay, kuya. Pumayag naman ang munting phoenix. Nang makitang walang panlaban ang maliit na phoenix, gumaan ang loob ni Yang Yiyo. Sa patnubay ng matanda, naglabas siya ng 3 balahibo ng phoenix. Pagkatapos ay pinaandar niya ang Great Creation Technique Refining Method, iniunat ang kanyang mga palad, isinaaktibo ang kanyang tunay na diwa, at ginamit ang kanyang kaluluwang kapangyarihan. Sa sumunod na sandali, may nabuong bola ng apoy sa pagitan ng kanyang mga palad. Ang hugis ng apoy ay ang hugis ng Yin at Yang Tai Chi. Matapos buhayin ni Yang Yin ang kapangyarihan sa kanyang palad, narinig niyang sinabi ng matanda, itaas ang phoenix feather. Nang marinig ito, gumalaw ang puso ni Yang Yin at nahulog ang unang phoenix feather sa apoy ng Tai Chi sa pagitan ng kanyang mga palad. Boom! Nagkaroon ng dagandong sa nagniningas na apoy, at ang phoenix feather ay sumabog sa makulay na liwanag, ngunit ito ay ang tupay na nakaharap sa kanyang apoy, at ito ay automatikong nakabuo ng depensa. Natagpuan ni Yang Yin na ang tunay na apoy sa kanyang kamay ay hindi makakarating sa phoenix feather. Gaano man niya ay activate ang kapangyarihan ng totoong apoy, wala itong silbi. Huwag kang magambala, bigyan mo lang ito ng iyong tunay na apoy pansamantala, ilagay sa iba pang mga pantulong na materyales upang pinuhin, at dapat mong maayos na ayusin ang kapangyarihan ng kaluluwa sa pagitan ng iyong mga palad. Huwag tumigil o ikaw ay mabibigo. Tunog sa kanyang isipan ang mga tagubilin ng matanda. Tumanggo si Yang Yin upang ipakita na naiintindihan niya. Sa isang banda, inilabas niya ang mga pantulong na materyales na matagal nang inihanda mula sa Chen Kun Pot, at marami sa mga iyon ang lumitaw sa kanyang isipan. Mayroong maraming mga pantulong na materyales. Ayon sa mga kinakailangan ng matanda, sinimulan niya munang pinuhin ang mga oiliary materials. Ang mga materyales na ito ay hindi ordinaryong bagay. Lahat sila ay natural na kayamanan na nakolekta niya mula sa Qingnu Treasure House, sa Wanling Holy Land, sa Ghost Capital Holy Land at iba pang malalaking puwersa. Mahalaga rin sila sa mundo ng paglilinang. Ngayon ay kailangan niyang pinuhin ang isang piraso upang pinuhin ang 7 kulay na damit na kayamanan, na medyo masakit. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa papel ng mga damit na kayamanan na inilarawan ng matanda, iniisip din ni Yang Yiyo na sulit ito. Upang pinuhin ang mga likas na kayamanang ito, ang kanyang tunay na apoy kasama ang patnubay ng matanda ay sapat na upang patakbuhin ang mga pagsasanay. Mayroong higit sa 100 uri ng mga pantulong na materyales na kinakailangan para sa isang damit na kayamanan. Matapos itong masanay ni Yang Yiyo, unti-unti niyang nakita ang palso ng pagpapatakbo ng paraan ng pag-iisip at nagsimulang umangkop dito habang isinumpa siya ng matanda bilang isang tanga. Isa-isa niyang pinadalisay ang mga oiliary materials para maging likido. Lumipas ang oras araw-araw. Nang matapos niyang pinuhin ang higit sa 100 uri ng mga pantulong na materyales, tumagal ito ng 1 buong taon. Sa sandaling ito, ang makapangyarihang kaluluwa sa apoy ng Tai Chi sa pagitan ng kanyang mga palad ay kinokontrol ang isang malaking pool ng mga oiliary na materyales upang matuno at mag-fuse, at ang malakas na pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya ay napuno sa buong bulwagan. Pagkalipas ng 3 buwan, matagumpay na natunaw at na-fuse ang mga oiliary na materyales.
Sa oras na ito, si Yang Yian ay pawis na pawis. Ang pagkonsumo ng kanyang tunay na kakanyahan at kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang katawan ay napakalaki. Kahit na siya ngayon ay nasa estado ng mahusay na pagiging perpekto sa Ascension Realm, naubos na niya ang higit sa kalahati nito. Ngunit ang susunod na hakbang ay upang pinuhin ang pangunahing material, ang Phoenix Feather, na kumonsumo ng lahat ng uri ng kapangyarihan. Ngayon naiintindihan ko na ang intensyon ng matanda na hilingin sa kanya na tawagan ang maliit na Phoenix at gamitin ang kanyang apoy. Kung walang panlabas na puwersa upang tumulong, tinansya ni Yang Yian na magiging problema para sa kanya na pinuhin ito ng mag-isa. Matapos tawagan ang maliit na Phoenix para tumulong, inilagay ni Yang Yian ang unang Phoenix Feather sa apoy ng Tai Chi. Sa sandaling ito, ibinuko ng maliit na Phoenix ang kanyang mga kamay at nagpaputok ng dalawang malalim na pulang apoy. Naramdaman ni Yang Yian na ang apoy ng maliit na Phoenix ay mas mataas kaysa sa kanyang tunay na apoy, ngunit ang ikinagulat niya ay wala itong epekto sa Phoenix Feather. Hindi sapat, hayaan ang maliit na Phoenix na dagdagan ang lakas ng apoy. Boses ng matanda ang umalangaw sa kanyang isipan. Sinabi ni Yang Yiyo sa maliit na Phoenix, hindi sapat ang kapangyarihan ng apoy ng Shanhong. Kailangan nating dagdagan ang kapangyarihan, kung hindi, hindi na ito mapadalisay. Sagot ng maliit na Phoenix. Biglang bumukas ang bibig ni Jian at lumabas ang isa pang apoy. Sa sandaling ito, ang dalawang apoy sa mga kamay ng maliit na Phoenix, kasama ang mga apoy ay dumura sa kanyang bibig, tatlong apoy ang nasusunog sa mga balahibo ng Phoenix. Sa oras na ito, narinig ni Yang Yiyo ang matanda na nagsabi, okay, hayaan ang maliit na apoy ng Phoenix na mag-apoy at at mag-concentrate ka sa pag-activate ng Mind Method. Kabanata 1710 ang mabisang depensa ng makukulay na kayamanan na damit. Sa pakikipagtulungan ng maliit na Phoenix, si Yang Yian ay nakatuon sa pagpapatakbo ng kanyang paraan ng pag-iisip. Kahit na sa tulong ng maliit na Phoenix, tumagal ng 3 taon upang pinuhin ang Phoenix Feather at gawing likido. Tiningnan ni Yang Yian ang pawis sa mukha ng maliit na Phoenix, alam niyang nakakonsumo din siya ng maraming mana, at naawa sa kanya. Casual niyang ibinato ang 10 Mother Tree na espiritual na peach sa maliit na Phoenix upang hayaan itong mapunan muli ang natupok na mana. Siya mismo ang nagpuno nito, at kumakain siya ng Mother Tree Spiritual Peach sa loob ng 3 taon. Kung hindi, hindi ito mauubos. Hindi inakala ni Yang Yian na ang kagamitan sa pagpino ay makakakonsumo ng higit pa kaysa sa mga tabletas sa pagpino, ngunit normal lang na isipin ito. Ang mga materyales na ginagamit sa pagpipino ng mga tabletas ay karaniwang likas na kayamanan tulad ng mga espiritual na gamot, ngunit ang kagamitan sa pagpino ay mahirap, karamihan ay batay sa matigas na bato, na natural na tumatagal ng mas maraming oras. Sa kabutihang palad, ang kasalukuyang apoy ng Phoenix ng maliit na Phoenix ay hindi pangkaraniwan, at sa wakas ay matagumpay na napino ang isang balahibo ng Phoenix. Shanhong, pumunta ka at lagyang muli ang iyong mana. Ako na ang bahala sa iba. Kakailanganin ko ang iyong tulong mamaya. Idinagdag ni Yang Yiyo sa maliit na Phoenix. 3 balahibo ng Phoenix ang kailangang pinuhin ng 3 beses. Ang maliit na Phoenix ay tumango at hindi nag-abala na maging magalang kay Yang Yiyo, at kinuha ang 10 espiritual na peach sa gilid upang ibalik ang kanyang mana. Sa sandaling ito, sinabi ni Yang Yiyo sa kanyang Panginoon na si Yun Changxi sa kanyang isip, kung magpapatuloy ang matanda sa ganito, siya ay mapapagod hanggang sa mamatay. Huwag magpanik, little brat. Ang paraan ng pagpino ay isa ring malaking kategorya ng paglilinang. Kung gusto mong makamit ang isang bagay, kailangan mong tiisin ang kalungkutan. Hindi ganoon kadali. At saka, mas masaya ka kaysa sa iba. Gaano karaming problema ang maaari mong iligtas sa iyong Panginoon. At mayroong isang banal na ibong Phoenix upang maging iyong apoy na batang lalaki. Ano pa ang kailangan mong ireklamo? Ang isa pang punto ay ang pagpino ay nakatuon sa pagsasanay. Gaya nga ng kasabihan, practice makes perfect. Kapag pinino mo ang unang piraso ng 7 kulay na treasure na damit, magiging mas mabilis ang pagpino sa susunod na 2 piraso. Kaya itigil ang pagrereklamo at tumutok sa pagpino. Kapag na-master mo na ang asensya ng pagpipino, hindi ka na aalalahanan ng iyong guro. Ang mahusay na diskarte sa pagpino ng kapalaran ay walang hanggan at maaari mo itong maunawaan sa hinaharap. Sa pagkakataong ito ay pinuhin mo ang 3 makukulay na damit na kayamanan. Sa panahong iyon, magkakaroon ka ng pundasyon para sa pagpino ng mga walang kamatayang kasangkapan. Ang tunay na mga kasangkapang walang kamatayan ay ibang-iba sa mga kasangkapang mahika na ginagamit ng mga magsasaka sa kasalukuyang mundo ng mga magsasaka. Sa hinaharap, kapag pumunta ka sa immortal na mundo, makakaligtas ka sa pamamagitan ng pag-asa sa paraan ng pagpino. Maraming sinabi si Yun Changxi. Parang nagrereklamo siya, ngunit sa katunayan ay hinihikayat niya si Yang Yiyo. Narinig ito ni Yang Yiyo sa pagkakataong ito.
Okay, alam ko. Pagkatapos makipagtalo sa matanda, nag-concentrate si Yang Yiu at sinabing, ano ang susunod kong gagawin? Pagkatapos ng liquefaction, syempre nabubuo na. Ano pa ba ang magagawa ko? Pare-pareho lang talaga ang mga kagamitan sa pag-refine at refining pills. Sundin mo lang ang mga hakbang. Susunod, gamitin mo ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa para ilarawan ang estilo ng pananamit sa iyong isip. Maaaring may 7 estilo ng damit at 7 kulay, na maaaring mabago pagkatapos ng 1 taon. Sabi ni Yun Changxi. May reference ba ang matanda? Si Yang Yiyo ay medyo mahirap. Wala talaga siyang ideya sa mga estilo ng pananamit, kaya't humingi na lamang siya ng tulong sa matanda. Napakawalang kwenta mo, eto na. Nagmura si Yun Changxi. Pagkatapos ay lumitaw sa isip ni Yang Yiyo ang ilang larawan ng libu-libong estilo ng pananamit, kalahati para sa lalaki at kalahati para sa babae. Mayroong libu-libong mga estilo. Binuksan nito ang mga mata ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay pumili siya ng 7 kulay para sa kanyang sarili. Ang mga estilo at kulay ng mga damit na ibinigay ng matanda ay napakakul at nakaistilong. Pinili niya ang 7 pinakapaborito at sinimulang ukit ang mga ito gamit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng bawat pag-ukit, hihilingin ni Yun Changxi kay Yang Yiyo na mag-ukit dito ng iba't ibang inscription. Ang mga inscripsyong ito ay natural para sa pagtatanggol, pag-atake, at iba pa. Siyempre, ang karamihan ay mga inscription sa pagtatanggol. Ayon sa matanda, ang pinakamalaking katangian ng mga damit na kayamanan ay pagtatanggol. Kung tungkol sa pag-atake, ito ay isang bagay ng sariling paraan, kaya ang inscription ng pag-atake ay dapat na angkop. Sa ganitong paraan, ang bawat isa sa 7 estilo ng pananamit ay dapat na ukit ng 79 at 81 inscription, 80 nito ay depensa, at isa lamang ang inscription ng pag-atake. Matapos ang 7 estilo ay inukit pagkatapos noon, mas tumagal pa sa pagkakataong ito, 1 buong 5 taon. Ang susunod na hakbang ay ang hugis at tapusin. Ang prosesong ito ay kapareho ng pagpino ng elixir, at kailangan din itong dahan-daang pangalagaan. Pagkatapos ng 5 taon, sa wakas ay natapos na rin ito. Ang isang makulay at kumikinang na treasure robe ay pino. Napabuga si Yang Yiyo ng maputik na hangin. Inabot siya ng halos 15 taon upang makumplito ang makulay na treasure robe na ito. Kahit na nakakapagod, nakaramdam siya ng katuparan. Sumunod, ipinagpatuloy niya ang pangalawang piraso. Pino niya ang unang piraso para sa kanyang sarili, at may natitira pang 2 balahibo ng phoenix. Natural, hindi siya magiging modemo at pinino ang isa para kay Xiao Fengwang at Sister Mei. Gayunpaman, pagkatapos ng tagumpay ng unang piraso, ang pagpino ay mas mabilis, at tumagal ng oras upang makumplito ang pangalawang piraso. Ang ikatlong piraso ay tumagal ng 8 taon, na kalahati ng oras. Medyo lumalim ang kanyang pag-unawa sa paraan ng pagdadalisay o pag-unawa sa Great Fortune Refining. Ang estilong pino para kay Xiao Fengwang at Sister Mei ay natural na estilo ng pananamit ng mga babae, na maaari ring baguhin ang kulay, 7 estilo. Huminga ng maputik na hangin, sa wakas ay natapos ni Yang Yiyo ang kanyang trabaho. Shanhong, ito ay sa iyo, subukang pinuhin ito. Binigyan siya ni Yang Yiyo ng isang piraso ng makukulay na damit ng Little Phoenix. Ang maliit na phoenix ay personal na lumahok sa pagpino. Sa oras na ito, tinitingnan ng mga damit na kayamanan na naglalabas ng makulay na liwanag, ang kanyang mga mata ay kumikinang at sinabi niya, "Salamat, kapatid." Pagkatapos ng masayang pasalamat, tumulo ang maliit na phoenix ng dugo upang dalisayin ito sa lugar. Pagkalipas ng ilang minuto, pinadalisay ng maliit na phoenix ang mga makukulay na damit na kayamanan at isinuot ang mga ito. Sa mga mata ni Yang Yiyan, nang isuot ng maliit na phoenix ang mga makukulay na damit na kayamanan, ang makulay na ilaw sa mga damit na kayamanan ay pinigilan at naging pula, ngunit may mga komplikado at misteryosong rune dito, ngunit hindi nito binawasan ang kagandahan, ngunit sa halip ay may kakaibang ugali. Pagkatapos ay muling nagbago ang pula. 7 kulay ng pula, kahel, dilaw, berde, asul, at lila, at 7 estilo ang patuloy na nagbabago sa isipan ng munting phoenix. Hehe. Salamat, kuya, sobrang gusto ko. Sa sandaling ito, ang maliit na phoenix ay isang bata na nakasuot ng bagong damit, at ang kanyang maliit na mukha ay puno ng kagalakan. Gusto ko. Ngumiti si Yang Yiyan at nagsuot ng sarili niyang damit. Sinubukan niya ang parehong 7 kulay ng pula, orange, dilaw, berde, asul, at lila, at 7 estilo. Sa huli, nagpasya siya sa purple. Sa umaagos na puting buhok at makukulay na kulay lila na damit sa katawan, pakiramdam niya ay mas lalo siyang gwapo. Pagkatapos ay sinabi niya sa maliit na phoenix, "Shanhong, subukan mong salakayin ako ng iyong apoy at tingnan kung paano makakapagtanggol ang makulay na damit." Okay.
Ngumiti ang maliit na phoenix at bumagsak ang pulang apoy kay Yang Yian. Boom! Sa isang mapurol na tunog, nagniningning ang makulay na liwanag sa katawan ni Yang Yian, at madali siyang nakadepensa laban sa apoy ng maliit na phoenix. Medyo nabigla siya. Alam niya kung gaano kalakas ngayon ang apoy ng phoenix ng maliit na phoenix. Ngayon lang, hindi niya nagamit kahit katiting ang totoong essence niya sa robe. Ang kapangyarihan ng robe mismo ang nagtatanggol, ngunit ito ay walang kahirap-hirap na ipagtanggol laban sa apoy ng maliit na phoenix. Shanhong, subukan mong bambahin ako ng iyong pinakamalakas na apoy. Sabi ulit ni Yang Yian. Sa pagkakataong ito, ang maliit na phoenix ay nag-alinlangan at nagsabi, "Kapatid, ang aking pinakamalakas na apoy ay napakalakas, kaya bakit hindi?" Ngumiti si Yang Yian at sinabing, "Kailangan mong maniwala sa akin." Bukod dito, sinusubukan natin ngayon ang kapangyarihang panlaban ng 7 kulay na damit na kayamanan, kaya huwag mag-atubiling umatake. Ang maliit na phoenix ay tumango at nagsabi, "Bueno. Bueno, kapatid, ipagtanggol mo ang lahat ng iyong lakas." Tiningnan ni Yang Yian ang nag-aalalang hitsura ng maliit na phoenix at tumango, na nagpapahiwatig na maaari siyang pumunta. Tiwala na ngayon siyang sa sarili niyang lakas. Naturally, hindi siya natatakot sa pag-atake ng maliit na phoenix. Sa susunod na sandali, ang maliit na phoenix ay biglang bamuka ang kanyang bibig at nagpakawala ng mahabang sipol, chew. Ibinuka nito ang bibig at nagluwa ng lilang apoy, na sa isang iglap ay pumunta kay Yang Yian. Boom! May ngiti sa kanyang mukha si Yang, ngunit nang dumating sa kanyang harapan ang lila na pulang apoy ng maliit na phoenix, biglang nagbago ang kanyang mukha. Hindi siya handa na buhayin ang kanyang tunay na diwa, ngunit ang lilang apoy ng maliit na phoenix ay talagang nagparamdam sa kanya na mapanganib. Walang pag-aalinlangan niyang isinaaktibo ang kanyang tunay na kakanyahan, at ang 7 kulay na damit na kayamanan sa kanyang katawan ay biglang kuminang. Sa paghihimok ng tunay na diwa, ang mga makukulay na damit na kayamanan sa katawan ni Yang Yian ay tila naging makulay na araw na may maningning na liwanag. Daan-daang mga inscription sa mga damit ang tila nabuhay, umaagos at nagpapalit ng mga damit, at ang depensa ay katumbas ng pagbubukas ng lahat. Matapos ang isang dagandong, ang lilang apoy ng maliit na phoenix ay bumangga sa makulay na liwanag sa katawan ni Yang Yian. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ito sa kalmado. Ang lahat ay tila katulad ng dati, ngunit ang mukha ni Yang Yian ay namutla at ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. "Kuya, okay ka lang ba?" Nakita ng maliit na phoenix ang maputlang mukha ni Yang Yian at nagmamadaling nagtanong. "Hindi, ayos lang ako. Totoo naman na ayos lang ako." Ngunit siyang lamang ang nakakaalam kung gaano kalakas ang lilang apoy ng maliit na phoenix ngayon. Natutuwa siya ngayon na nakasuot siya ng makukulay na treasure na damit, kung hindi, baka hindi niya malabanan ang lilang apoy ng munting phoenix ngayon. Ang lilang apoy ng munting phoenix ay nagparamdam sa kanya ng isang mapanganib na hininga na kayang sunugin ang lahat. Kanina lang, na-distort ang hangin sa paligid niya, at kahit isang bitik sa espasyo ay lumitaw. Ito ay sapat na upang ipakita na ang lilang apoy ng maliit na phoenix ay makapangyarihan. Gayunpaman, walang panganib. Natuklasan din ni Yang Yian na ang 7 kulay na treasure clothes ay hindi pangkaraniwan. Matapos ay activate ang tunay na kakanyahan, ganap na posible na ipagtanggol laban sa mga lilang apoy ng maliit na phoenix. Naniniwala na siya ngayon sa sinabi ng maliit na phoenix noon na kaya niyang masunog ang mga masters ng level ng Divine Phoenix Granny. Sa katunayan, ang kapangyarihan ng Phoenix Fire ng Divine Bird Phoenix ay pambihira. Okay, kailangan na nating lumabas. Pagkatapos na matauhan si Yang Yian, tuwang-tuwa siya. Sa 7 kulay na treasure clothes, tumaas ng husto ang kanyang defense power. At ang lakas ng maliit na phoenix ay napabuti din ng husto. Sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng 3 piraso ng 7 kulay na treasure na damit at nakakuha ng marami. Umalis ang 2 sa ikatlong kuweba at nagpakita sa bulwagan noon. 33 taon. Sa wakas lumabas din. Sa oras na ito, naisip ko na si Sister May at Dower ay balisa din sa labas. Ako, dapat lumabas ng mabilis. Anyway, ang kayamanan ng ikatlong kuweba ng Divine Phoenix Clan ay nakuha na ng maliit na phoenix. Nang lumabas siya at ang maliit na phoenix, nakita nila ang 2 pamilyar na mukha. Ang isa sa kanila ay natural na si Lola Shenfeng, at ang isa pa ay si Mei Xiying, na hindi niya nakita sa loob ng daan-daang taon. Kuya Yang. Nagmamadaling lumapit si Mei Xiying na may nanginginig na boses. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.